Wala nang masasakit pa para kay Alexa matapos mahuli ang asawa kasama ang dating kasintahan nito sa iisang silid at parehong walang suot na kahit na ano. Rason para siya'y mag-alsa balutan. Pero lingid kay Alexa ay kinasuklaman din siya ng asawang si Carlo matapos may mahuling kasama din siyang lalaki na kagagawan ng biyanan niya. Ito rin ang rason kung bakit hindi na siya hinanapan ng asawa at sundan nung maglaya siya. Ngunit pagkalipas ng 5 taon, nakatakdang mag-cross sa mga landas nilang dalawa. Daan na ba ito para malinawan ng lahat or tuluyan na silang maghihiwalay? Ating alamin ang buong kwento. Isang matangkad na lalaki ang nakita ni Alexa na papasok ng Bermontes Hotel na pagmamay-ari ni Leon Bermonte. Isa si Carlos sa kasosyo rito sa hotel na ito, kaya hindi nakakapagtakang makita niya ang asawa sa lugar na yun. Bago sila ikasal taong 2019 ay may 2 taon na siyang employee sa hotel bilang janitress. Kapos ang mga magulang ni Alexa sa pera. Dahil sa construction lamang nagtatrabaho ang kanyang ama at masahista naman ang kanyang ina. Kaya hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo. Nag-asawa na kasi noon ang ate niya matapos makagraduate ng college. Ang kaso'y nakaatang pa rin sa kanyang mga magulang, lalo at walang trabaho ang asawa. Dagdagan pang may isang anak na. Kahirapan nila ang naging rason para mangarap ng mayamang lalaking mag-aahon sa kanila. At si Carlo na ang sagot sa kanyang mga dasal dahil na-love at first-sight ito sa kanyang beauty. Pero ang mala fairy tale niyang love story ay nauwi sa bangungot dahil inaalipusta siya ng kanyang biyanan. May iba itong gusto para sa anak at iyon ay si Marlene na dating kasintahan ni Carlo. Alexa? Natigilan si Carlo matapos makita ang pamilyar na muka na kanyang makakasalubong. Walang iba kundi ang kanyang ex-wife. Sa pagkakaalam ni Carlo, umalis na ito sa trabahong yun pero hindi pa pala. Magtatago pa sana si Alexa para hindi siya makita ng dating asawa. Subalit huli na ang lahat. May event kasing gaganapin sa Bermontes Hotel kaya maagang nagsidatingan ng mga dadalo. At bilang isang investors, karaniwang naroon din si Carlo. Gusto niya itong dedmahin, ngunit bumalik sa kanyang gunita ang isang tagpo na sumugat sa kanyang puso. Ang makita itong may kasama sa ibabaw ng kama at kapwa walang suot ang dalawa. Carlo? Bulong ng kanyang isipan. Malalaki ang hakbang nito na siya'y nilapitan. Hinaklit sa braso at dinala sa isang silid. Nagtatagi sa mga bagang nito sa galit. Anong ginagawa mo rito? Galit nitong tanong sa kanya nang marating nila ang bakanting silid dito sa hotel. Pairap niya itong tinignan bago pahablot na binawi ang kanyang braso. Bitiwan mo ko, Carlo. Nakakapandiri ka. Galit niyang usal. Hindi pa rin nawawala sa isip niya ang isang tagpo na sumugat ng husto sa kanyang puso. Namamangha naman itong siya'y tinignan. Ikaw pa ngayon ang galit pagkatapos mo kong iwan? 5 taon na ang nakakalipas nang walang paalam. Pasalamat ka't hindi ko pinapatay ang lalaki mo. Sa muli ay galit na naman itong wika. Nanlaki ang mga mata ni Alexa at natigilan. Nang gabing makita kita kasama ang lalaki mo, nagtimpi ako. Pero Alexa, naggawa mo pa rin akong iwan. Gigil na saad ni Carlo. Isang malakas na sampal ang ipinataw niya sa mukha ng lalaki. Bakit siya nito binabaliktad? Ito ang may ibang babae at hindi siya. Matapos sampalin ni Alexa si Carlo, nagalit ang anyo nito. Hindi matanggap ng lalaki na ito pa ang galit sa kanya. Walang paalam na kinabig ito ng lalaki at kinuyumos ng halik sa labi. Isang mapagparusang halik. Natigagal naman si Alexa at pilit kumakawala sa mga bisig ng dating asawa. Pero napatunayan niya lang sa sarili na pagkatapos pala ng 5 taong paghihiwalay nila, nanatili ito sa kanyang puso. Mahal pa din niya si Carlo. Napahikbi siya matapos matagumpay na dalhin ito sa ibabaw ng kama at ang kinin. Dama niya sa bawat haplos nito ang matinding galit sa kanya ng lalaki. Bakit nagagawa mo sa akin to, Carlo? Bulong sa kanyang isipan. Wala na ang dating Carlo na minahal niya. Ang dating Carlo na mapagmahal at maalaga. Ang dating Carlo na handang kalabanin ng ina para sa kanya. Tanda pa niya noon nang alipustahin siya ng ina nito sa harapan mismo ng lalaki.
Sinabi ni Carlo na mas pipiliin siya nito kaysa sa ina kung hindi siya tatanggapin ng biyenan. Kaya napilitan ang ina nitong pakisamahan siya labagman sa kalooban. Nang saktong kasal nila Carlo ay nasa ibang bansa ito't sinadyang hindi umattend. Bumalik lamang ito para ipakita ang pagkadisgusto sa kanya. Ito ang nagsabing may kalaguyo ang asawa at nakita pa mismo ng kanyang dalawang mga mata. Yun din ang may tiyan ng kanilang paghihiwalay ng lalaki. Hindi niya nakaya pa ang lahat kaya mas pinili niyang umalis at hindi sinabi kay Carlo na siya'y nagdadalang tao. Lumipat sila ng bahay upang hindi mahanap ng lalaki. Ngunit mas nasaktan lamang siya sa katotohanang wala itong balak na siya'y hanapin. Habang inaangkin ni Carlo ang asawa, ay nanumbalik sa kanyang alaala ang masasaya nilang sandali ni Alexa. Sa asawa niya lamang siya tanging nakakamit ng ganitong kasiyahan sa ibabaw ng kama na hindi niya maramdaman sa kandungan ng iba. Kay Alexa lamang. Nag-iingay na siya sa matinding sensasyong hatid ng asawa habang tinutugon ang mga halik niya. Nagmistula siyang hayok sa laman na sinibasib ng mainit na halik ang asawa. Para siyang mababaliw sa tamis ng labi nito na pinanabikan niya ng mahabang panahon. Magbihis ka at pwede ba? Huwag na ka na magpapakita pa sa akin kahit kailan, Alexa. Masakit ang katagang binitiwan niya matapos ang mainit na tagpo sa kanilang pagitan. Nanumbalik lang naman sa kanyang alaala ang isang tagpo na may kahalikan nitong ibang lalaki at magkasama pang magdamag sa isang silid at siya pa itong may ganang siya iwan. Nakita niya ang pagsigid ng lungkot sa mga mata nito at dali-daling pinulot ang nagkalat na damit. Nagawa pang sundan ni Carlo ang magandang hubog ng katawan nito habang patungo sa banyo. Napalunok siya at gusto pang umisa kung hindi lang inubos niya ang lakas kanina. Habang si Alexa sa loob ng banyo, tahimik na pinakikiramdaman ng sarili. Naghahabol siya ng hininga at kalaunan, tumutulo na ang kanyang luha. Wala siyang nagawa kahit pilit iniwasan ng asawa. Ngayon ay kailangan niya ng lumipat ng trabaho upang hindi na muling ito'y makita. Matapos magbihis, dahan-dahan siyang lumabas ng banyo. Kinalma na rin niya ang sarili sa pag-iyak. Mabuti at wala ang lalaki sa silid kaya nagmamadali na siyang lumabas. Tuloy-tuloy sa baba't nagpara ng taxi pa uwi. Si Carlo naman sa halip na mag-attend ng event ay madaling sinunda ng sinasakyang taxi ni Alexa. Aalamin niya kung saan nakatira ang dating asawa. Ma'am, may sumusunod ho sa atin. Kulay itim na kotse. Kilala niyo po ba? Pukaw ng driver kay Alexa at patingin-tingin sa side mirror. Nagsisenti pa naman sana siya. Hindi makamove on sa masarap na sandali sa kanila ni Carlo kanina. Napatingin siya sa likuran. Hindi pamilyar sa kanya ang kotse pero naisip niyang baka si Carlo. Pero para saan pa kung sinabi nitong ayaw na siyang makita? Bigla siyang kinabahan. Baka mamaya kapag nalamang may anak sila, kunin nito ang bata sa kanya. Lalo na at madali itong ma-brainwash ng biyenan. Tiyak utusan nito si Carlo na kunin ang kanyang triplets. Kuya, iliko niyo po sa kaliwa. Utos niya sa driver kahit na alam niyang napapalayo na siya sa tinitirahan niya. Kung si Carlo man iyon, ayaw niyang masundan siya nito. Bigla siyang sinunod ng driver na agad niyang iniliko pero sinundan sila ng lalaki. Sa muli ay inutusan niyang iliko sa kanan pagdating na muli nila sa kanto at sumunod na naman ito. Brian, nasan ka? Kausap ni Carlo sa kaibigan na biglang tinawagan. Napapansin niya ang madalas na pagliko ng taxi na sinasakyan ni Alexa. Kaya tsak niyang namataan siya nito. Kaya agad nang tinawagan ng matalik na kaibigang si Brian. Nasa event na ako bro. Nasan ka na ba? Nagsisimula na wala ka pa. Sigaw ni Brian sa kabilang linya dahil maingay ang paligid. I need your help. I spotted Alexa at the hotel while ago and I'm keeping eye on her right now. Kaso natunugan ako. Kanyang paliwanag. Your ex-wife? Gulat si Brian sa kabilang linya. Sino pa ba? Madaling ibinigay ni Carlo ang address kung nasaan siya at ibinigay ang plate number ng taxi na susundan nito. At dahil hindi pa sila nakakalayo sa hotel, madaling nakarating si Brian. Humahagibis ang sasakyan nitong dumating at nag-buzzer sa tapat niya. Sumenyas ang lalaki kaya nagminor siya. Huwag kang pahalata. Lumayo ka ng 5 metro. Saad niya sa cellphone.
Nag-thumbs up ito at humarurot palayo sa kanya. Siguro hindi na mahahalata ni Alexa na pinasundan niya ito. Maghihintay na lang siya ng tawag ni Brian. Pagkuway bumalik na siya sa hotel dahil tiyak niyang hinahanap na siya ni Leon. Sa bahay, nag-bless kaagad si Alexa sa kanyang ama't ina pagdating sa bahay. Oh, akala ko ba may event sa hotel? Ba't ang aga mong umuwi? Puna ng kanyang ate Althea. Nasa sala ang lahat at nanonood ng balita. Nasa kabilang sofa ang mag-asawa at nakaunang sahitan ng kapatid ang asawa nitong si Maurice. Ang anak namang si Megs ay naglalaro na. Pinauwi na po kami ng event coordinator. Total, tapos na kaming maglinis. Pagsisinungaling ni Alexa, dahil lang totoo, bukas magre-resign na siya sa Bermontes Hotel. Hindi niya na nais pang mag-cross na muli ang landas nila ni Carlo. Kanina ay wala na siyang pagmamahal na naramdaman dito para sa kanya. Ibang-iba na ang lalaki ngayon. Tinignan lang siya ng ate niya at muling ibinalik ang mata sa TV. Paghain mo yung anak mo, mahal, at baka gustong kumain. Utos ni Itay kay inay. Huwag na, Itay, salamat. Magpapahinga muna ako sa kwarto. Pagkuway tumalikod siya. Sumunod naman ang kanyang ina sa kanya hanggang sa silid niya. Mga busog na yan, anak. Binilhan ko kanina ng gatas si Amika. 3 timpla lang. Ginamit ko na ang perang kinita ko sa pagmamasahe. Ang Itay mo kasi, sa Sabado pa ang sahod. Kinuha ni inay ang mga boteng hugasin. Sa kanyang triplets ay tanging si Amika na lang ang dumidede. Wala siyang problema kay Clyde at Cade dahil kumakain na ito ng kanin. Si Amika naman sobrang pihikan sa ulam at paunti-unti lang sa kanin. At habang lumalaki ang kanyang mga anak, lumalaki din ang gastusin, lalo at mag-aaral na sa susunod na taon ng kanyang mga anak. Kakayanin pa kaya niya? Sige inay, salamat. Magpahinga ka na, anak. Pagkasabi nito ay lumabas na ng kanilang kwarto. Napabuntong hininga si Alexa habang umuupo sa gilid ng kama. Iniisip niyang kaya niya basta para sa mga anak niya. Hindi siya dapat umasa sa dating asawa. Matapos makapagpahinga saglit, kumilos na siya at nagbihis. Pagkatapos ay dinala niya na sa banyo ang mga labahan ng triplets na hinubad kanina. Ayaw niyang iasa iyon sa ina, lalo at ngalay ang kamay nito sa maghapon. Kung may trabaho nga lang sana ang asawa ng ate niya, ang kaso'y wala't tambay lang maghapon. Ang ate naman niya sayang lang at nakatapos ng kolehiyo ngunit ayaw namang pagtrabahuhin ng asawa. Dahil napakasiloso, kaya hanggang ngayon umaasa pa rin sa kanyang mga magulang. Ayaw niya lang magsalita at baka pagmulan pa ng away. Pero naaawa siya sa magulang na kung sino pa ang matatanda ay siya pa ang kumakayod. 10:00 na ng gabi, tapos na siyang maglaba. Tulog na ang lahat. Naiwan sa sala ang nagkalat na laruan ni Megs na hindi nagawang iligpit ng kanyang ate Althea. Isa-isa niyang pinulot ang mga laruan at inilagay sa basket. Tsaka siya pumasok sa kanilang silid. Bukas maaga pa siyang aalis para maghanap ng trabaho. Hindi siya pwedeng tumambay kahit na isang araw lang kung hindi magugutom ang mga anak niya. Ang galing ko, di ba? Pagmamalaki ni Brian matapos sabihin kay Carlo ang address ni na Alexa. Nasundan kasi ni Brian ang taxi na sinasakyan ng babae na hindi nito namalayan. Tsaka ito bumalik sa hotel pagkatapos sundan ng babae upang sabihin kay Carlo ang address ng dating asawa. Tinungga ni Carlo ang isang kupita na nangangalahati ng laman tsaka tinapik sa balikat ang kaibigan. Thanks bro, maasahan ka talaga. Tsaka tumalikod. Basta ikaw bro, no problem. Malakas ka ata sa akin. Pahabol na saad ni Brian sa paalis na kaibigan. Napapangisi ito. Alam niyang pupuntahan nito si Alexa. Iiling-iling siya. Hindi man aminin ni Carlo. Pero nababaliw pa rin ito sa dating asawa. Kahit na halos magpakamatay ang ex-girlfriend nitong si Marlene sa harap ng kaibigan. Samantala si Carlo, tahimik na ipinarada ang kanyang sasakyan sa harapan ng tahimik na bahay ni na Alexa. Gusto niya lang masiguro kung dito nga nakatira ang babae at hindi siya ginugoyo lamang ng kaibigan. Wala siyang planong magpakita kay Alexa sa gabing yun. Pero sisiguraduhin niyang babalikan ito at pagdudusahin sa ginawang pag-iwan sa kanya. Pawis na pawis habang kagat ang labi ni Alexa na lumabas mula sa mataas na gusali ng kanyang inaplayang mall.
Namumula ang magkabila ang pisngi nito dahil sa matinding sikat ng araw na binagtas ang kahabaan ng daan patungong paradahan ng tricycle. Bagaman may kalayuan, tiniis ni Alexa ang init. Kailangan niya magtipid ngayon. Inabot ng 4 na oras ang kanyang pag-a-apply sa haba ng pila sa loob at sa dami ng aplikante. Pero tila wala pang kasiguraduhang makakapasok siya sa trabaho. Ang sabi ng kanya nakausap niya sa HR, tatawagan na lang daw siya bukas kapag may bakante. Pero hindi direktang sinabi kung meron niyang bakante. Samantalang janitress lang naman ang trabahong ina-applyan niya. Hinahanapan pa nga siya ng complete requirements kasama na medical na aabuti ng 500. Ganun man, humirit siya na kung pwedeng to be follow na lang yun at wala siyang pera. Sa malas ay walang tugon mula sa babaeng supladang nakausap niya, kaya hindi na siya umaasang matatanggap pa sa trabaho. Samantala si Carlo, tahimik nitong sinusundan ng asawa hanggang sa marating ng babae ang sasakyan. Huminto ang kanyang sasakyan sa tabi hindi kalayuan na tinatanaw ang asawa habang kinukuha ang cellphone sa kanyang bulsa. Pagkaway tinawagan ng HR ng inaplayang mall ni Alexa. Walang kaalam-alam ang babae na isa din siya sa may-ari dito. Minanduhan lang naman ito na tawagan si Alexa upang makapagsimula na ito bukas sa trabaho. Kalaunan, tanaw niyang nakipagtawaran ang asawa ng pamasahe sa isang tricycle driver. Naiiling naman si Carlo. Paano siya nagawang iwan ni Alexa at ngayon nagtitiis sa ganito? Nakikipagmatigasan pa ito sa kanya. Siya na kayang ibigay ang lahat dito. Pwede naman itong lumuhod sa harap niya at magmakaawang patawarin niya. Subalit ito pa nga ang nakagawa ng kasalanan sa kanya, ngunit ito pa ang nagmamatigas sa kanya. Matapos makasakay ni Alexa sa tricycle, sinundan naman ito ni Carlo hanggang sa makauwi ng ligtas ang asawa. Tsaka pinasibad ni Carlo ang kanyang sasakyan at nagtuloy sa kanyang opisina. Pagdating ni Alexa sa bahay, sinalubong kaagad siya ng kanyang 3 anak na excited na yumakap. Di ikaw duty mama? Ani-ami ka na sa edad nitong 4 minsan baliktad pa ang grammar. Yes anak, tugon niya. Maglalaro po ba tayo mama? Tanong naman ni Clyde. Ang cute na mga ngiti nitong namana mula sa ama. Mga ngiting nagpatibok ng puso niya nang unang makita si Carlo. Killer smile eka nga naluluwang ang garter ng underwear sa sino mangingitian nito. Umiling-iling siya nang sumiksik sa kanyang isipan ang mukha ng dating asawa. Bakit niya pa ba ito iniisip? Nalungkot naman ang kanyang anak sa pag-aakalang iyon ang tugon niya sa tanong nito. Sige anak, total walang duty si mama. Maglalaro tayo ng habulan. Gusto mo ba yun? Masayang bawi niya sa mga ito. Napangiti ang 3 niyang anak at pinagtulungan siyang yakapin. Mahahalatang masayang masaya. Bakit naman kasi nag-resign ka sa hotel na pinapasukan mo? Ang ganda-ganda na nga ng trabaho mo doon. Singit ng kanyang ate Althea. Napatingin naman ng 3 bata sa babaeng nagsalita. Malalim na rason ate. Tugon niya sa mahinang boses. Huwag ka na lang po kasi magtrabaho mama para kasama ka po namin dito. Malungkot na singit ni Cade. Hinaplos niya ang pisngi nito. Hindi pwede anak, wala tayong kakainin, tsaka wala tayong pera. Sagot naman niya. Bakit po si Tita Althea at Tito Maurice, hindi nila iniiwan si Megs? Wala silang trabaho pero may pakain pa rin sila. Inosenteng sabi ni Cade. Napairap ang ate niya bago tumalikod. Narealize siguro nito ang sinabi ng anak niya. Ipinaliliwanag niya palagi sa kanyang mga anak na kahit madalas wala siya sa tabi ng mga ito, mahal na mahal niya ang magkakapatid. At bagaman hindi pa iyon naiintindihan ng kanyang sinasabi, tumatango lamang ang 3. Sa kanyang ina niya lang sinabi ang totoong rason kung bakit siya nag-resign sa hotel na pinapasukan. At nauunawaan naman ito yun. Mabait ang kanyang mga magulang at sinusuportahan siya sa kanyang mga naging desisyon sa buhay. Kahit pa noong ipakilala niya sa mga ito si Carlo, at wala pang taon ay magdesisyon silang magpakasal. At hindi rin nagtagal, nakipaghiwalay siya sa lalaki. Wala siyang narinig na anumang sumbat sa kanyang mga magulang. Subalit batid niyang disappointed ang mga ito. Noon ay tinanong siya ng ina kung talagang sigurado na siya kay Carlo, na hindi niya pagsisisihan ng pa siyang magpakasal sa lalaki. Ang tanging sagot ay handa siya dahil ang totoo. Takot siya sa kanyang biyenan
Dahil una pa man, sinabi na ng ginang na hindi siya nito gusto para kay Carlo. Subalit binaliwala niya lang yun. Hindi naman kasi ang ina nito ang kanya makakasama, kundi si Carlo mismo. Ang kaso, sinaktan siya ng lalaking nagbibigay sa kanya ng lakas at ang lalaking sinasandalan niya na inakala niyang magtatanggol sa kanya. At siya mismo ang sumugat sa kanyang puso. Kaya ngayon, nais niyang itaguyod mag-isa ang kanyang triplets. Kinagabihan, 8:00 pa lang, tulog na ang mga anak niya. Sinamantala kasi niya ang pagkakataong iyong makabanding ang tatlo, kaya namasyal sila sa park. Napagod siguro ang mga ito. Saktong paglabas ng banyo, tumutunog ang kanyang cellphone. Taga-HR department ang tumatawag sa kanya. Kulang na lang ay mapatili siya sa tuwa nang sabihin itong tanggap na siya at bukas pwede na siyang magsimula na hindi man lang dumaan sa interview. Totoo ba to? Samantalang kanina, malinaw sa kanya na sinabing walang bakante. Gayunman, masayang-masaya pa rin siyang may panibago ng trabaho. Agad ibinalita sa kanyang ina kinabukasan nang madatnan niya ito sa kusina. Maaga din kasing bumabangon ang kanyang mga magulang dahil maaga pang umaalis ang kanyang ama. Sana naman anak, hindi ka na masundan dyan sa bagong trabaho mo ni Carlo. Masyado ka pa kasing apektado sa 5 taon nang namagitan sa inyo. Saad ng kanyang ama. Kasalukuyan itong nag-aalmusal. Napatingin ang kanyang ina sa gawin ng asawa. Mahal, hindi ganun kadaling makalimutan ng lalaki nang iwan sa'yo ng 3 supling. Sagot naman ng kanyang ina rito. Hindi na siya nagkomento. Alam niyang sa tuwing masasaktan ng anak ay mas nasasaktan ng magulang. Kaya dama niyang masakit para sa mga ito ang nangyari sa kanya. Talagang ang hindi pa noon matatag ang kanyang desisyong magpakasal kay Carlo. Kung sana, pwedeng bawiin ang pag-aasawa ng ganun lamang kadali. Na sana, pwedeng hingin na ibalik sa dati ang lahat. Pero anumang pagsisisi ang gawin niya, huli na ang lahat. Kaya ang kailangan niya ngayon ay ang magpakatatag. Alam ni Carlo na maagang papasok sa trabaho ang asawa. Pero tinawagan niya pa rin ng HR para i-remind ang ibinili niya kahapon. At sinabing nakapag-report na nga daw ang babae kaninang umaga. Good morning, son. Bati ng kanyang ina pagbaba niya ng hagdan. Nagulat siya pagkakita rito. Mom, what are you doing here? I thought you're in Canada for a vacation. Tinignan siya nito ng makahulugan. Marlene told me you must busy about someone. Please, I don't ever want to hear about your kindling things with your ex-wife. May kasamang gigil ang boses nito nang sabihin. Nahilot niya tuloy ang kanyang sentido. Maybe it's slip your mind what she did 5 years ago. Ipapaalala ko lang sa iyo, Carlo, na madumi ang babaeng yan. Hindi pa man siya nakakasagot, nagsalita itong muli. Ipinaalala ang tagpong nais niya ng kalimutan. Nagtagis ang kanyang mga bagang na tinungo ang kanyang sasakyan sa garahe at pinasibad. Napairap ang ginang nang walang tugon na tumalikod ang anak niya. Auring? Galit nitong tawag sa katulong ni Carlo. Bakit po, senyora? Agad namang lumapit ang babae. Tila takot sa ginang na nasa sala. Ang gusto ko, itapon mo na lahat ngayon din ang mga gamit ng Alexa na yan sa pamamahay ng anak ko. Galit nitong utos sa babae. Ho, pero senyora, wala pong inuutos si Sir Carlo. Nagalit ang anyo ng ginang. Sino ba ang masusunod sa ating dalawa? Ikaw o ako? Naiinis nitong tanong. Walang tugon na tumalima ang katulong. Habang ang ina naman ni Carlo ay naiwang napapangiti bago tinawagan ng babaeng nais niya para sa anak niya. Habang si Alexa naman ay abala sa pagmamap sa pasilyo ng mall. 10:00 ng umaga ang bukas nito kaya naman 6:00 pa lang nagsimula na siyang magtrabaho. Siya ang nakatoka sa 7th floor ng mall kaya medyo madilim pa sa lugar. Nag-iisa lamang siya bukod sa security guard na bumati sa kanya. Bago ka no? Tanong nito. Nakapamulsa sa kanyang harapan at pinanonood ang ginagawa niya. Oo, kahapon ako nag-apply. Tugon naman niya. Umiti ito't nagpalakad-lakad bago tinungo ang pwesto malapit sa pinto. Nagsulat ng konti at bumalik ulit sa harapan niya at namulsa at pinanonood ang ginagawa niya. Good morning, sir. Hindi nagtagal ay may mistisong lalaking lumabas mula sa elevator na makikita sa kaliwang bahaging pwesto ng guard. Napatda si Alexa nang makilala ang lalaking binati ng security guard.
Si Carlo kasi yun. Agad siyang tumalikod para hindi nito makilala. Bakit nasa mall na iyon si Carlo? Sinusundan ba talaga siya nito? Mabuti na lang at hindi siya napansin ng lalaki at tumuloy ito sa kabilang bahagi kung saan tanong niyang pumasok sa isang silid. Hindi kaya si Carlo ang may-ari ng mall na yun? Binilisan niya ang ginagawa at pinilit magkunwari na hindi nakita ang lalaking itinuring niya ng mortal ng kaaway. Pagkatapos niyang imap buong 7th floor, sinunod niya naman ang banyo. Pagkatapos noon, pwede na siyang mag-break time dahil 10:00 na ng umaga. Excuse me, tawag niya sa isang katrabaho na kasama sa pahingahang silid na yun. Mabait siya nitong nilingon. Yes? Kilala mo ba yung may-ari ng mall na to? Alanganin niyang tanong. Hanggang ngayon kasi hindi pa mawala sa kanyang isip na nakita si Carlo kanina. Hindi siya maaaring magkamali. Oo naman no, si Mr. Carlo Yuzon, hindi pa nga lang namin nakikita. Pero girl, usap-usapan ang hat ng may-ari ng mall na ito. Natutop niya bigla ang kanyang dibdib. Kalaunan ay unti-unting nawala ang kulay ng kanyang pisngi. Siya'y nanlumo. Kaya naman pala kaagad siyang natanggap dahil sa kilala siya ng lalaki. Pero bakit? Kung galit si Carlo, hindi ito dapat nagka-interest na tanggapin siya sa mall. Bakit mo nga pala naitanong? Maya-maya, puna ng babaeng nakatingin sa kanya na nagtataka. Mabilis na umiling sa Alexa. Wala naman, naitanong ko lang. Uy, may something. Pero girl, ang balita, hiwalay daw si Sir Carlo sa asawa. Cheater daw kasi yung babae. Nakakapagtaka nga. Ang gwapo ni Mr. Yuzon, pagkatapos ipagpapalit pa sa iba. Kung papatusin niya lang talaga ako, sana ako na lang yung inasawa niya. Panigurado, hinding-hindi ko siya lolokohin kundi paliligayahin. Kasabay ang malakas na tawa. Siya naman ay nangihinat na iiyak kundi pa pinigil ang kanyang sarili. Yun pala ang pagkakaalam ng mga tao sa paligid ni Carlo, na siya ay cheater, samantalang ito ang nakita niyang may kasamang babae sa ibabaw ng kama. Bakit siya pa itong lumalabas na masama? Natahimik ka yata, girl. Hindi. Pinilit ngumiti at saka pumasok sa banyo. Gusto niyang umiyak pero pinigilan niya ang sarili. Walang mangyayari kung iiyak siya sa tabi. Sinira ng kanyang biyenan ang kanyang pangalan. Dapat gumawa siya ng paraan para malinis ang kanyang pangalan. Sakay. Kinahaponan habang pauwi at nag-aantay si Alexa ng taxi, may kotseng huminto sa tapat niya. Hindi na siya nagulat pang makita ang dating asawa. Alam niyang nakita siya nitong nag-out kanina dahil nagkasalubong pa sila sa banyo at na-confirm niyang may-ari nga si Carlo ng mall na yun. Salamat na lang. Hindi ako tumatanggap ng rejection. Sasakay ka o bubuhatin kita? May pananakot ang boses ni Carlo matapos magalit ang anyo nito. Napalunok si Alexa. Tila kinakabahan sa galit na aura ng dating asawa. Napatingin din ito sa nakabukas na pinto ng kotse. Sa huli ay napilitan siyang sumakay sa kotse ni Carlo. Nginitian siya nito ng makahulugan matapos siyang sumampa sa sasakyan. Bagaman natatakot sa maaari na naman itong gawin sa kanya, wala siyang magawa. Carlo, kung pwede sana. Wala ka sa lugar para makipag-usap sa akin, Alexa. Baka nakakalimutan mong malaki ang kasalanan mo sa akin. Hindi pa man niya natatapos ang nais sabihin, pinutol na nito yun. Hindi siya nakapagsalita. Ramdam ni Alexa ang galit sa bawat kataga nito hanggang sa marating nila ang kondo nito. Baba, utos ng lalaki. Masamang suliyap ang iginawad niya rito. Carlo, ano ba tong ginagawa mo? Hindi ako papasok dyan sa bahay mo para ipaalala sa akin ang kataksilan mo. Inis niyang wika sa lalaki. Piniga nito ang baba niya at galit siyang tinignan. Kataksilan ko? Or kataksilan mo? Mapanghamon ang boses nito. Nasaktan siya at nangulap ang mga mata. Dahil dito, unti-unting lumuwang ang pagkakapiga nito sa kanyang baba hanggang sa tuluyan nitong bitiwan at parang nahihipnotismong tumitig sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal at naramdaman niyang hinahaplos ni Carlo ang kabilang bahagi ng kanyang pisngi. May inihanda akong dinner sa loob. Sumunod ka sa akin. Masuyong saad nito bago siya iniwan sa loob ng sasakyan. Ilang sandali siyang natitigilan habang sinusundan ito ng tingin bago bumaba ng sasakyan. Habang kumakain sila ng lalaki,
Ramdam ni Alexa ang tagos hanggang buto nitong titig sa kanya. At kahit gaano kasarap ang nakahain sa kanilang harapan, tila ba hindi niya malasahan. Wala rito ang kanyang atensyon, kundi nasa kanyang kaharap. Carlo, pwede ba huwag mo kong tignan na para bang isang kriminal? Inis niyang inilapag ang hawak na kutsara at tinidor. Napakurap ito. Anong nangyari sa iyo sa loob ng 5 taon na wala ko, Alexa? Nag-enjoy ka ba kasama ng lalaking pinagpalit mo sa akin? Tanong nitong ikinalunok niya. Tumalim ang mga mata nito kaya bahagya na naman siyang kinabahan. Kilala niya si Carlo kapag galit. Padalos-dalos itong kumilos na hindi pinag-iisipan. Marahas siyang napabuntong hininga. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyong wala akong ibang lalaki, Carlo? Sinungaling! Nagimbal siya nang sumigaw ito at kasabay ang pag-angat ng mga pagkaing nasa ibabaw ng mesa. Sinuntok lang naman kasi iyon ng lalaki. Ang munting kabang nararamdaman kanina, nadagdagan ng tumayo ito at pilipitin siya sa braso. Sige Carlo, saktan mo ko kung yun ang magpapaligaya sa'yo. Pero kahit anong gawin mo, hindi ako aamin. Hindi ko aaminin ang binibintang mo sa akin. Nilabanan ni Alexa ang takot na nagahari sa kanya ngayon at inubos ang lakas upang hindi mapaiyak. Noon sa tuwing mangungulila siya sa lalaki, sinasabi niyang kaya niyang kalimutan ito. Makakaya niya dahil masama itong tao at manluloko. Ang galit at hinanakit na itinago niya sa loob ng 5 taon ay nanatili pa rin sa puso niya. Kahit na patuloy nitong isinisigaw ang lalaking kauna-unahan niyang minahal. Sa sinabi niya, ngumisi ito at marahang binitiwan ang kanyang braso. Huminga ito ng malalim at ramdam niyang unti-unti nitong kinakalma ang sarili. Sandaling namasyal ang mga mata nito sa buong mukha niya bago naglandas pababa sa kanyang labi ang mga titig nito. Kita niya ang paglunok ni Carlo at ganoon din ang ginawa niya. Okay, patunayan mong wala kang naging ibang lalaki, Alexa. Bumalik ka sa akin dahil kahit anong gawin mo, asawa pa rin kita. Pagkasabi nito, tsaka siya binitiwan ni Carlo. Napailing siya. Wala siyang balak makipagbalikan sa lalaki. Hindi nito pwedeng malaman na may anak silang dalawa. Natatakot siya sa maaaring gawin na naman ng kanyang biyanan. Hanggat nandyan ito sa pagitan nila, hindi sila magiging masaya. Carlo, maging masaya na lang tayo sa ganito. Ayoko maging kasangkapan mo lang. Batid kong mauulit at mauulit pa rin ang nangyari sa atin noon hanggat nandyan ang ina mo at si Marlene. Pahayag niya. Nanatili itong kalmado sa kabila ng pagtanggi niya. I wouldn't give you the right decision to make and leave me. Salamat ka't hindi ako nag-file ng divorce, kundi malaking kahihiyan yun sa pamilyang Yuzon. You know, people around you already know that you went with someone else. But when you came back, then you'll prove them wrong. Nasa tura nito ang pangungumbinsi. Matalino si Carlo. Ginagamit nito ang kapangyarihan sa pera. Ano't ano man, lalabas na sa kanilang dalawa na siya ang nagloko. Natural, sino ba ang kakampihan at paniniwalaan ng mga tao kundi ang nasa kapangyarihan? Daig pa rin silang mahihirap sa lahat ng karapatan. Kapag nalaman nitong may anak sila, mas mawawalan siya ng alas. Sa huli maaaring mag-isa na lang siya. Pero nag-iisang kakampi niya si Carlos sa ngayon laban sa biyanan. Subalit ayaw niyang magpadalos-dalos. Tatawagan kita kapag nakapagdesisyon na ako. Tugon niya at tumayo mula sa kinauupuan niya. Gusto na niyang umuwi subalit pumulupot ang braso nito sa kanyang bewang. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Hindi ka pa nga tapos kumain. Bakit ka ba nagmamadali? Pilit siya nitong iniupo. Napabuntong hininga siya na naging sunod-sunuran sa lalaki. Matapos nilang kumain, tumanggi siyang ihatid nito. Na kapag nagpumilit ang lalaki, baka hindi na siya magpakita pang muli rito. Pumayag naman si Carlo kahit nalabag iyon sa kanyang kalooban. Pero katulad ng dati, sinundan niya ito hanggang sa makarating sa bahay. Wala siyang tiwala sa mga tricycle driver, maging sa taxi driver, lalo at maganda at sexy ang kanyang asawa. Ngayong nakita niya na muli si Alexa, hindi siya papayag na matakasan pang muli nito. Nang masigurong safe na nakauwi ang babae tsaka siya umalis. Anak, may bisita ka. Pagdating ni Alexa sa bahay, ay bungad ng kanyang inang nakangiti. Sino ho, inay? Hindi pa man nakakapasok sa tarangkahan ay tanong niya. Ako. Boses lalaki ang narinig niya
mula sa loob ng kanilang bahay. Jabriel? Excited na bulalas ni Alexa pagkakita sa boy best friend niya noong high school. Ang lawak ng pagkakangiti nito at malalaki ang hakbang na nilapitan siya at niyakap. I miss you, Alex. You're the very first person I love to see when I get back to the Philippines. Masayang sabi ni Jabriel sa kanya habang siya yakap. Napapangiti naman ang kanyang ina sa kanilang dalawa bago nagpaalam na papasok sa loob ng bahay. Inanyayahan naman niya itong umupo sa sofa para makapagkwentuhan. Matagal silang hindi nagkita, lalo at pagkatapos nilang gumraduate dalawa ng high school, nag-aral ito sa ibang bansa ng kolehiyo. Naging busy ang lalaki, bagaman tinatawagan pa rin siya sa cellphone. Naging madalang ang kanilang pag-uusap nang ibalita niyang nag-asawa na siya. Inanyayahan pa nga niyang dumalo ang kaibigan. Subalit hindi ito nakauwi ng Pilipinas. Isa si Jabriel na nalungkot nang maghiwalay sila ni Carlo, bagaman hindi nito nakilala ang kanyang asawa. At sa loob ng 5 taon simula nang magkahiwalay sila ni Carlo, ay ito ang tumulong sa kanya financial ng mga anak siya. Halos ito din ang nagbayad ng kanyang bill sa hospital, lalo at si Sarian. Napakabait ng kanyang kaibigan, kaya napakaswerte ni Chari na kasintahan nito ngayon. Hangad niya na sana hindi masaktan ng kanyang kaibigan tulad niyang nagmahal pero nabigo sa unang pag-ibig. I miss you, Jab. Kamusta ka na? Mukha ka talagang big time ngayon, halos hindi na kita kilala. Inayos pa niya ang kwelyo ng suot nitong polo na katulad ng dati. Of course, nagsikap talaga ako, Alex, para sa'yo. Seryoso ito kaya natigilan siya at napatitig sa kaibigan. Sa akin or sa family mo? Pagkuway saad niyang sinundan ng tawa. Pagkatapos mong sabihin sa akin na nakipaghiwalay ka kay Carlo while you're pregnant, I figure out you need my help. Alam mo namang pareho lang tayong poor. Seryoso pa din itong sagot. Natigilan siya. Narealize na tama si Jabriel. Hindi niya alam noon kung saan hihingi ng tulong. Jabriel, okay lang ba kung pwedeng wag na nating pag-usapan yung past ko? Yung tungkol na lang sa iyo ang pag-usapan natin, yung sa inyo ni Chari. Pagkakamot niya sa noo, bagaman nakangiti. Sure, ngumiti din ito sa sinabi niya bago siya malayang tinitigan. Walang katapusan ang kanilang naging kwentuhan. Si Carlo naman, pagdating niya ng bahay, sumalubong sa kanya si Marlene na kanyang ikinagulat. Iniiwasan niya kasi talaga ito, lalo na ngayong pilit pinababalik si Alexa sa kanyang buhay. Mukhang mahihirapan pa siyang kumbinsihin ng babae. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya nang nag-iba bigla ang mood. Umiti ito at lumapit sa kanya. Ilang araw mo na ba akong iniiwasan, ha, Carlo? Sabihin mo nga sa akin, nagkikita na naman ba kayo ng asawa mong cheater? Mapang-uyam ang boses nito at hinaplos pa ang mukha niya. Gumapang ang palad sa kanya at dinama ang matipuno niyang braso. Kahit kailan, wala siyang naramdaman para sa babaeng ito sa tuwing mapapadikit dito. Taliwas sa nararamdaman kapag si Alexa ang nasa tabi niya. Aaminin niyang 5 taon siyang nangulila. Hindi niya nga alam sa sarili kung papaanong pagpaparusa ang nais gawin dahil sa pang-iwan sa kanya noon. Mas nais niyang makasama itong muli. Agad binaklas niya ang palad nito pagkuwan. Manang, paalisin mo nga ang bisita. Tawag niya sa maid. Uminit bigla ang kanyang ulo. Sa ginawa ni Carlo, hindi naman naapektuhan si Marlene. Alam niya sa sariling kailangan lamang siya nito sa ibabaw ng kama. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa. Balang araw, mamahalin din siya ng lalaki. Yun ang nasa kanyang isipan ngayon. Maya-maya, lumabas ang ina ni Carlo na nakapamewang. Carlo, tinuruan ba kitang maging bastos? Ako ang tumawag kay Marlene para puntahan ka rito. Pagkatapos ay pauuwiin mo lang? Galit na wika ng ginang. Napapikit naman si Carlo upang kontrolin ang galit. Hanggang kailan ba siya nito ipagduduldulan sa ibang babae? Alam naman ng kanyang ina na sa loob ng 5 taon, si Alexa lang ang minahal niya, kahit wala ito sa kanyang tabi. Kung may nangyari man sa kanila ni Marlene noon, 5 taon na ang nakalilipas. Yun ay dahil lasing siya, at kahit kailan, hindi na yun naulit. Kung totoong may nangyari sa kanila ng babae noon, ay dahil wala siyang malay. Basta nagising na lang siyang nasa tabi ng babae sa ibabaw ng kama, sa loob mismo ng kanyang kondo. At
Kaya lang din siya nagpakalasing dahil nakita niya ang asawa na may kasamang ibang lalaki. Carlo, starting from this day, Marlene will live in this house and I want you to file a divorce for your cheater ex-wife. Napangiti si Marlene sa narinig habang siya ay nasa puwang sintido. Wala siyang naging tugon na lumabas ng bahay. Mas gugustuhin pa niyang umalis kaysa makipag-argumento sa kanyang ina. Carlo, saan ka pupunta? Naiinis na tawag ng ginang. Mami, hayaan niyo na siya. Sa akin pa rin naman siya uuwi. Saway ni Marlene na nakangiti. Kinalma ni Edita ang sarili, tsaka ngumiti kay Marlene. Naisip niyang tama ang babae. Kahit anong gawin ni Carlo, hindi niya nahahayaan pang makabalik si Alexa sa buhay ng kanyang anak. At siya mismo ang gagawa ng paraan para hiwalayan itong muli sakaling bumalik ang babae. Kalaunan ay nagpalitan ng ngiti ang dalawa. Si Manang Auring ay napapatango habang nakikinig sa pinag-uusapan ng dalawang babae. Kung hindi lang dahil kay Alexa na umaasa siyang makakabalik pa ito, matagal na siyang umalis sa bahay na iyon. Subalit nais niyang matulungan ng mag-asawa at ibunyag ang katotohanan sa among si Carlo, ang plano ng ama nito. Maghihintay lang siya ng tamang panahon upang isawalat ang lihim ni Senyora Edita na siyang may pakana ng lahat sa pagkakahiwalay ng dalawa. Si Carlo naman ay natagpuan ng sarili sa loob ng bar. Dito niya nais magpalipas ng gabi upang mabawasan ang inis niya. Pakiramdam niya simula nang iwan siya ni Alexa, wala nang direksyon ang kanyang buhay. Na kahit hingin pa niyang magkabalikan sila, parang mas lalo lamang magiging magulo. Hay Pogi! Nakakailang boteng beer na si Carlo nang may babaeng lumapit. Agad inagaw ang hawak niyang beer at umupo mismo sa kanyang kandungan. Maganda ang babae. Namumula ang pisngi dahil sa makeup. Makinis, halata naman sa maiksing suot pero walang dating sa kanya. Kung babaeng makakasama lang magdamag ang kanyang hanap, wala sanang problema. Ang kaso, walang dating sa kanya ang mga ganitong klaseng babae na halos ipagduldulan ng sarili sa lalaki. Excuse me miss, may hinihintay ako. Pwedeng lumipat ka ng upuan? Pakiusap niya sa paraang hindi ito ma-offend. Namungay ang mga mata nito, halatang nakainom na rin. Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Nakasimangot ang babae. Sa halip na sumagot ay itinayo niya ito tsaka siya na mismo ang lumipat ng upuan para makaiwas. Galit na inirapan siya ng naturang babae, tsaka pa ismid na lumipat din ng mesa. Nakita niya itong lumapit sa grupo ng mga kalalakihan. Sa muli ay nag-order siya ng alak. Pagkatapos ng panibagong 3 bote, duling na siya sa kalasingan. Si Alexa naman ay patulog na nang marinig na tumunog ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Nagtataka pa siyang napatingin sa gawin nito. Sino ang tumatawag sa kanya ng magdidis oras ng gabi? Napabuntong hininga siya nang makita ang pangalan ng dating asawa. Pinag-isipan pa niya kung sasagutin ito o hindi. Pero kalaunan, hindi niya natiis ang lalaki. Kinuha ang cellphone at sinagot ang tawag nito. Alexa? Bungad ng lalaki sa kabilang linya. Maingay ang paligid, bagaman dinig niya ang malalim nitong paghinga. Gabing-gabi na, anong kailangan mo? Narinig niya itong sumigok. Lasing ka? Ulit niyang tanong. Kailangan kita, Alexa. Please, puntahan mo ko. Tugon ng lalaki na parang inunguya lang ang bawat letra. Hindi man ito sabihin, alam niyang lasing ang lalaki. Gusto man niyang tiisin ang dating asawa, hindi niya magawa. Napasulyap siya sa mga anak na mahimbing na natutulog na sa kama. Okay, nasan ka? Bagaman naiinis ay tanong niya. Muli itong sumigok bago nagsalita. Kinuha niya lamang ang kanyang blazer at sinuot tsaka isinukbit na ang bag. Hindi nagtagal, nakasakay na siya sa taxi patungo sa lugar na sinabi sa kanya ni Carlo. Nadatna ni Alexa ang dating asawa na nakasubsob na sa mesa. Wala itong pakialam sa paligid at ganon din naman ang mga tao sa paligid nito na may kanya-kanyang sariling mundo. Isinantabi na lang muna niya ang anumang hindi nila pagkakaintindihan nito. Napapabuntong hininga siyang nilapitan ang naturang lalaki. Carlo, umuwi na tayo. Tapik niya sa balikat ng lasing na lalaki. Umungol ito at dahan-dahang nag-angat ng muka matapos makilala ang kanyang boses. Nakita niya ang pagsilay ng matamis nitong ngiti sa labi.
Alexa? Usal nito at inaantok siyang tinitigan. Hinawakan niya ito sa magkabilang braso at marahang itinayo. Napakabigat ng lalaki kaya lumipat siya sa harapan nito. Uuwi na tayo. Ikinawit niya sa kanyang balikat ang isang braso ni Carlo pero nanadya itong niyakap siya ng maitayo. Dito ka lang sa tabi ko, Alexa. Bulong nito at sumubsob sa leeg niya ang mukha nito. Saglit siyang natigilan nang mag-react ang katawan niya nang igapos ni Carlo ang mga bisig nito sa kanya. Hindi man aminin, pero namimiss niya ang init ng yakap ng asawa. Ganun man, hindi niya pinansin ang nararamdaman at inalalayan palabas ng lalaki. Hinayaan na lang na akap-akap siya ni Carlo. Lasing ito't hindi alam ang ginagawa. Dinala niya ito sa nakaparadang sasakyan ng lalaki at saglit isinandal habang marahang kinapa ang susi sa pantalong suot nito. Marunong naman siyang mag-drive dahil tinuruan siya ng asawa since magkasintahan pa lang sila. Siya na ang maghahatid sa lalaki. Habang kinakapa sa bulsa nito ang susi, hinuli ni Carlo ang kanyang palad at kinabig siya sa bewang at ang bilis nitong pinagpalit ang pwesto nilang dalawa. Siya na ngayon ang nakasandal sa kotse ng lalaki at nakagapos siya sa bisig nito. Carlo, iniwas niya ang muka nang akmang hahaplusin siya nito pero ngumiti lang ang lalaki. Makahulog ang ngiti, nakakalokong ngiti. Lasing ka ba talaga or naglalasing-lasingan lang para puntahan kita? Napipi kanyang saad. Naiinis siya sa naramdaman niya ngayon dahil mas nangingibabaw ang pagmamahal niya sa lalaki at natatakot siya sa susunod na mangyayari. I still love you, my wife. Sa halip ay tugon ng lasing na lalaki. And I miss you a lot. May kasamang pambobola pa para sa muli mapaikot siya at makalimutan ang ginawa nito sa kanya. 5 taon na ang nakalilipas. Siguro, mas makabubuti kung pag-uusapan natin ang nararamdaman mo kapag hindi ka nalasing. Tugon naman niya. Ngayon ko gustong sabihin, Alexa. Ako ba? Mahal mo pa ba ako? Seryoso ang naging tanong nito. Umiwas siya pero pilit iniharap ni Carlo ang mukha niya. Pero nanatiling tikom ang kanyang bibig hanggang sa maramdaman niyang siniil siya nito ng halik sa labi. Napamulagat si Alexa nang malasahan ng alak mula sa matamis nitong labi. Pilit niyang pinaglabanan ng init na dumaloy sa katawan. Itinulak niya si Carlo pero kahit lasing ang lalaki napakalakas nito. Hindi pa sila nakakapag-usap ng maayos tungkol sa pagbabalikan. At marami pa itong dapat linawin sa kanya. Maging siya'y ganun din. Napasinghap siya nang gumapang ang palad nito at humaplos sa kanyang bewang. Tila nagising siya sa malalim na pagkakatulog nang unti-unting bumaba ang palad nito. Sa pilitan siyang ipinasok sa loob ng kotse at mas naging mapusok ang halik nito. Dalang-dala siya sa mas naging maalab nitong halik sa kanya. Sa muli, nakalimot na naman si Alexa at nanaigang pagmamahal niya sa asawa. Matapos maihiga ng maayos ang lalaki sa ibabaw ng kama, ay nahuli niya pa ang sariling nakatitig dito. Matapos ang kaganapan kanina, ay dito niya inihatid si Carlo sa kondo. Bakit hindi kita kayang tiisin, Carlo? Kulang pa bang 5 taon para kalimutan ka? Bumubulong iyon sa utak ni Alexa. Kumilos ang lalaki at nangapa ang kamay nito sa kama na tila ba may hinahanap. Alexa, dito ka lang. Bulong nito habang nakapikit. Napalunok siya. Sa kamang iyon niya nakita si Carlo at Marlene na magkasama habang parehong walang anumang suot kaya nasasaktan siya ngayon habang inaalala ang sandaling yun. Tumalikod siya nang maramdaman ng pamilyar na kirot sa kanyang puso. Mahal niya pa si Carlo. Dama niya iyon, subalit hindi niya kayang baliwalain ang tagpo ng dalawa na parang punyal na tumutusok sa kanyang puso. Ngayong naiuwi niya na ang lalaki at okay na ito, kampante na siyang umalis. Sumakay siya ng taxi at pilit kinakalimutan na naman ang masakit na nakaraan. Naramdaman naman ni Carlo na matapos siyang ihatid ni Alexa sa kanyang kondo, umalis ka agad ito. Nais niyang habulin ng babae para pigilan, subalit hindi niya kaya dahil halos hindi siya makagulapay sa kalasingan at ginugupo siya ng matinding antok. Gayunman ay may sumilay ng ngiti sa labi niya nang maalala ang mainit na sandali nila kanina. Kaya nakatulog siya ng may ngiti sa kanyang labi. Narinig kitang umalis kagabi, anak.
Naisip ko kung saan ka nagpunta. May problema ka? Kinabukasan ay panguusisa ng ina ni Alexa pagbangon niya. Nagtimpla muna siya ng kape. Pakiramdam niya may hangover pa siya sa naganap sa kanila ni Carlo kagabi. Inay, si Carlo ang amo ko sa mall. Nagkita na ulit kami ng ama ng aking mga anak at nais niyang makipagbalikan. Naguguluhan ako, inay. Problemado niyang usal. Nagulat ito't naiiling. Anak, okay naman sa akin si Carlo pero ayoko sa magulang niya. Pero anumang desisyon mo'y susuportahan kita lalo na kung para sa mga apo ko. Maunawaing saad ng kanyang ina. Pinag-iisipan ko pa po, inay. Ayokong maulit na ang nakaraan. At ayoko ring magpadalos-dalos. Iba na ngayon. Kung dati ako lang ang masasaktan. Iba na ngayon dahil may mga anak na kami. Wika niyang tugon. Natigilan din ito't nag-iisip. Matapos inumin ng kape, nagtungo sa banyo upang maligo. Pagkatapos at nag-prepare na. Bago umalis, isa-isang hinalikan ng natutulog niyang anak. Sa ngayon ay nakasalalay sa mga anak ang kanyang magiging desisyon sa alok ni Carlo. Bagaman masakit ang ulo ni Carlo paggising kinabukasan, ay masaya itong naligo at kumakanta-kanta pa. Nginingitian ng sarili sa salamin habang nagbibihis at masayang tinungo ang kanyang kotseng nakaparada sa labas at nagmaneho. Dumaan siya ng car wash at tuloy-tuloy na sa mall. Pagdating sa kanyang office, nagpa-deliver agad siya ng breakfast para sa kanilang mag-asawa. Kita niya sa monitor ng CCTV ang maganda niyang asawa na abala sa ginagawa. Alexa, pinatatawag ka ni Mr. Yuzon sa office niya. Naku, ano kayang ginawa mo? Bihira kasi ang magpatawag ng employee si sir. Maliban na lang kung terminate ka. Wika ng isa sa mga kasamahan niya. Hindi naman siya takot i-terminate, kundi kinakabahan na naman siya sa maaari nilang pag-usapan ni Carlo pagkatapos ng namagitan sa kanila kagabi. Tinanguan niya lang ang kasamahan at nagpasalamat bago tumalikod upang tunguhin ang opisina ni Carlo. Come in. Unang katok pa lang ni Alexa, dinig kaagad niya ang boses ng asawa na nagbibigay ng kaba sa kanya. Matamis nitong ngiti ang bumungad pagpasok niya. Hi, breakfast is ready. Pagkuway kinabig siya nito at binigyan ng damping halik sa pisngi at ngayon tinatangay na siya palapit sa mesa. Napapatingin siya sa palad nitong nasa magkabila niyang braso. Pagkuway lumipat sa mesa ang kanyang paningin. May masarap na pagkain sa ibabaw. Ang totoo, kape lang ang ininom niya kanina bago umalis ng bahay. At ang balak niya, mamayang first break siya kakain. Bakit may pa-breakfast ka, Carlo? Hindi kaya malaman ito ng mga employee mo? Alanganing wika ni Alexa. Nakainom ako kagabi, Alexa. Pero alam ko kung paano mo ko inihatid sa kondo ko. At wala akong pakialam kung malalaman ng lahat ang tungkol dito dahil mag-asawa tayo. Matapos siyang alalayang umupo sa harapan ng mesa, pumuesto ito sa tapat niya at nanatiling hawak ang kanyang palad. Madali niyang binawi ang hawak nitong palad at nagbaba ng tingin. Carlo, hindi pa ako handa sa pakikipagbalikan sa'yo. Lalo at nasa kapangyarihan ka pa ng ina mo. Natatakot ako. Lito ang boses niyang saad. Ikinulong nito ang pisngi niya sa magkabilang palad nito at iniharap siya rito. Poprotektahan kita, Alexa. Hindi na natin muli pang masasaktan ng isa't isa. Nandito ako. Mahal na mahal ka't handa kong kalimutan lahat ng nakita ko sa'yo kasama ng isang lalaki. Hindi nakatiis si Carlo nang siya ay yakapin. Narinig niya ang katagang yun noon mula kay Carlo pero walang nangyari. Wala din siyang alam sa ibinibintang nitong panlalalaki niya. Anong gusto mong gawin ko? Nabaliwalay nang nakita ko sa inyo ni Marlene sa kondo mo? Na ganon kita kadaling mapatawad? Naiinis bagaman naiiyak niyang tanong. Alexa, lasing ako nung may nangyari sa amin. Dahil sa sobrang sama ng loob ko sa'yo. Naiintindihan mo ba? Kung kaya kong kalimutan ang nakita ko sa'yo kasama ang lalaki mo, kalimutan mo na rin ang tungkol sa amin ni Marlene. Hirap ding saad ni Carlo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Wala akong kalaguyo, Carlo. Tsaka isa palasing ka kagabi, di ba? Hindi mo rin ba alam ang nangyari sa atin? Tanong niyang patuloy na lumuluha. Okay, fine. Wala na kung wala. Huwag na nating pag-usapan at hindi naman nagbago ang nararamdaman ko sa'yo. Oo, nagalit ako pero lumipas din yun. At yung nangyari kagabi, nagawa ko yun. Dahil mahal kita, hindi dahil lasing ako.
Saad nitong pinapahid ang kanyang luha. Hindi na siya nagsalita pa. Wala naman siyang laban kay Carlo, kaya kumalma siya sa pag-iyak at sinabayan nitong mag-almusal. Bukas ayokong papasok ka pa sa trabaho, Alexa. Ayoko nang magtrabaho ka pa. At isasama na kita pa uwi sa bahay mamaya. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa magulang mo. Habang kumakain sila, basag ni Carlo sa katahimikan. Dumating na ang hangganan ng paglilihim niya tungkol sa kanilang anak. Magsasalita pa sana siya nang tumunog naman ang kanyang cellphone. Napasulyap sa kanya si Carlo na nakakunot ang noo. Nakipag-unahan pa itong kunin ang kanyang cellphone na nasa bag at tignan kung sino ang tumatawag. Kinabahan pa siya sa uri ng tingin nito sa kanya dahil nag-iba bigla ang mood nito. Nang iabot sa kanya ang cellphone, tsaka niya lang naunawaan kung bakit. Si Jabriel kasi ang nasa kabilang linya. Sasagutin ko lang yung tawag ng kaibigan ko. Pakiusap niya sa asawa, baka isipin na naman itong lalaki niya si Jabriel. Sa harapan ni Carlo, kinausap niya ang kanyang best friend para iwas hinala. Nagpapasama ang kaibigan sa supermarket dahil mamimili ito ng mga kakailanganin sa bagong biling bahay. Sinabi niyang may pasok siya sa araw na iyon at kung maaari bukas na lamang, pero hindi niya sinabi sa kaibigan na magkasama sila ni Carlo sa pagkakataong yun. Nang maibaba ang linya matapos nilang mag-usap ni Jabriel, ay nababasa niya sa mga mata ni Carlo ang selos. Siya ba ang rason kung bakit ayaw mong makipagbalikan sa akin at magpahanggang ngayon hindi ka makapagdesisyon? Magkahalong sama ng loob at selos ang tono ni Carlo. Tinitigan niya ito ng masama. Pwede ba, Carlo? Malinaw ang sinabi kong kaibigan ko lang si Jabriel. Patunayan mo, Alexa. Bumalik ka sa akin at iharap mo ang lalaking yun sa akin, tsaka ako maniniwala sa'yo. Pagkuway galit na tumayo at nagbanyo. Naiwan siyang nakanganga at nakasunod ng tingin sa asawa. Selos na selos ito. Hindi pa rin nagbabago ang lalaki. Katulad pa rin ito noon, kaya para mawala ang panghihinala ni Carlo, kinabukasan nga, pinakilala niya si Jabriel sa asawa. Ang ibig bang sabihin nito nagkabalikan na kayong dalawa? Malumanay na tanong ng kanyang kaibigan. Matapos itong ipakilala kay Carlo, sinamahan niya ang kaibigan. Pero sinabi ng asawa na saglit lamang. Nasa supermarket sila ngayon sa ibabang bahagi ng mall na pagmamay-ari ng kanyang asawa. At katulad ng napag-usapan nila kahapon ni Carlo, ay huling araw niya sa trabaho pero kagabi nakiusap siyang sa bahay na muna uuwi. Kung gagawin ko man ito, hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga anak namin. Lumalaki ang triplets, kailangan nila ng isang ama. Kanyang paliwanag. Sa bagay, tama ka at nararamdaman ko ring mahal ka ni Carlo. Hindi naman siya magsiselo sa akin kung hindi. Ngiti nitong may pakahulugan. Alam kong mahal niya ako, Jabriel, pero hindi sapat yun para mapanatag ako, no? Dahil sa ina niyang kontra sa akin. Pero bahala na. Nakapagdesisyon na akong bukas. Ipapakilala ko na kay Carlo ang mga anak namin na matagal ko nang itinago sa kanya. Good luck. Sana maintindihan ka ni Carlo kung bakit mo itinago ang tungkol sa triplets. Ano to naman? Nandito lang ako sa tabi mo. Yumakap siya sa kaibigan bilang pasalamat dito. Maaga pa kinabukasan, tinawagan na siya ng asawa para sunduin. Nagdadalawang isip pa si Alexa kung ito na ba ang tamang pagkakataon upang ipakilala ang triplets sa lalaki. Sa huli, napagdesisyonan niyang sabihin na ang lahat sa asawa. Mama, bakit po tayo nandito? Tanong ng isa niyang anak na si Cade. Nandito sila ngayon sa isang parke kung saan dito sila magkikita ni Carlo. Tinawagan niya na ang asawa at papunta na ang lalaki. Mga anak, makikilala niyo na ngayon ang papa ninyo. Handa na ba kayo? Kabado niyang tanong sa magiging reaksyon ng kanyang mga anak. Nagkatinginan ng mga ito bago siya sinulyapan ng tatlo. May papa po kami? Gustong madurog ang puso ni Alexa sa tanong ni Clyde. Si Cade at Amika naman hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Yes mga anak, may papa kayo at ngayon niyo siya makikilala. Kung ganun po, nasan siya? Nahimigan niya excited sa boses ni Amika. Nagniningning ang mga mata nito. Alexa? Boses sa kanilang likuran ang nagpalingon sa kanilang lahat. Si Carlos iyon na napapatingin sa tatlong musmos na kanyang kasama. Carlos, si Amika, Cade at Clyde,
Ang mga anak natin, buntis ako nung umalis ako sa poder mo. Itinago ko sila ng mahabang panahon para protektahan mula sa ina mong gustong paghiwalayin tayo. Patawarin mo ko, Carlo. Mahina niyang saad at kinakabahan sa mga sandaling yun. Tahimik ang kanyang mga anak na hindi maikurap ang mga mata sa pagkakatitig sa kanilang ama. Paslow mo naman si Carlo na nilapitan ng tatlo na namumula ang mga matang tinititigan nito isa-isa. Paluhod ditong umupo upang magpantay ang mga mukha ng bata. Mga anak? Nag-iyakan ng mga ito na yumakap kay Carlo, kaya hindi niya rin mapigilan ang pagsungaw ng kanyang mga luha. Hindi malaman ng ama kung saan nahaplusin ng mga anak. Pigil ang luha nitong niyakap ng matagal ang tatlo. Papa, bakit ngayon ka lang po? Akala namin wala kaming papa. Umiiyak na sabi ni Amika. Nag-angat ito ng paningin upang titigan ng lalaki. I'm sorry anak, hindi alam ni Papa. Patawarin niyo ko. Sa muli ay niyakap ito ni Carlo matapos punasan ng luha. Papa, hindi mo na ba kami ulit iiwan? Si Kate ang nagtanong na kinukusot ang mga mata at panay ang singhot. Napapahikbi ito. Hindi na anak, simula ngayon magkakasama na tayong lahat. Mahal na mahal ko kayo. Patawarin niyo si Papa. Muling niyakap ni Carlo ang tatlo. Matapos ang madramang tagpo, hinarap siya ni Carlo. Tahimik na pinaupo ang mga bata sa isang bench at sinabing mag-uusap sila. Bahagya siyang inilayo ni Carlo sa mga ito, bagaman nakatingin sa kanila ang mga bata. Hinawakan nito ang isa niyang palad at hindi makapagsalita. Naninikip pa ang dibdib ni Carlo dahil nag-ipon pa ito ng hangin at bumuntong hininga. Alexa, Carlo, gusto kong humingi ng pabor sa'yo. Kung gusto mong magkabalikan tayo, ilayo mo kami ng mga anak mo sa mami mo. Ayoko masaktan pati ang mga anak mo. Kung hindi mo maibibigay ang kondisyon ko, pasensya na. Pero hindi ako babalik sa buhay mo. Nilangkapan niya ng tapang ang kanyang boses. Alam ni Carlo kung anong kayang gawin ng ina nito para mapaghiwalay silang muli. Hindi niya mapapayagan na masaktan nito ang kanyang mga anak. This time, paglalaban ko ang pamilya ko, Alexa. Huwag kang matakot kay Mami. Oras na ginalaw niya isa man sa inyo, kalilimutan kong ina ko siya. Hindi natin kailangan magtago. Bagkus harapin natin siya, okay? Niyakap siya nito ng mahigpit at sa yakap na yon ng kanyang asawa, siya'y napanatag. Kaya niyang magtiwala uli kay Carlo para sa mga anak nila. At handa na rin siyang labanan ng kanyang biyanan. Oras na kantihin ito, isa man sa kanyang triplets. Magkakamatayan sila. Matapos nilang makapag-usap ni Carlo, ay kasama nila ang lalaking umuwi. Gusto nitong makausap ang kanyang pamilya tungkol sa muli nilang pagbabalikan ni Carlo. Nadatnan nila ang kanyang ina, saktong nasa labas ng bahay. Kanina pag-alis nila ng mga bata, sinabi niya lang na ipapasyal ang triplets. Wala siyang nabanggit na makikipagkita kay Carlo. Kaya nagulat ang kanyang ina pagkakita sa lalaki na kasama nilang umuwi. Nagpalit-palit ang tingin nito sa kanilang lahat bago sila pinatuloy sa loob. Excited pa nga ang mga anak nila habang sinasabi na kasama na ng mga ito ang ama at hindi na sila magkakahiwalay pa. Matapos mag-bless ng mga bata sa lola, pinatuloy muna sa kwarto ang mga ito at naiwan sila sa sala upang mag-usap-usap. Saktong wala na ang ama dahil nasa trabaho na ito. Ang ate naman niya at ang asawa nito tulog pa ng mga oras na yun. Nakiusap si Carlos sa kanyang ina na sana hayaan silang magkasama-sama. Humingi din ito ng pasensya sa mga nangyari noon. Alam ng kanyang ina na siya ang nagdesisyong iwan noon si Carlo at hindi na magpakita. Kahit nga noong nagdadalang tao siya'y pinayuhan siya ng magulang, nakarapatan ni Carlo na malaman ang kanyang kalagayan. Pero nagmatigas siya dahil matindi pa noon ang sakit na nararamdaman niya dahil sa nasaksihan niya. Carlo, hindi naman ako tutol sa inyong dalawa ng anak ko. Ito rin ang pagkakataong inaantay namin na magkabalikan kayong dalawa, alang-alang sa mga bata. Pahayag ng kanyang ina. Sinulyapan siya ni Carlo na may ngiti sa labi dahil sa narinig mula sa kanyang ina. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo na sana, sa pagkakataong ito, hindi na masaktan pa ang anak ko, lalo na ang aking mga apo. Muling sabi ng kanyang ina. Inay, pangako po sa inyo,
Hindi na mauulit pa ang nangyari noon. Kakausapin ko si Mami tungkol dito. Marahang lumapit si Carlos sa kanyang ina at inabot nito ang palad ng ginang. Naluluha naman sa kaligayahan ng kanyang ina. Nakikita kong masaya ang anak ko sa'yo at hindi man niya iyon aminin sa amin. Mahal na mahal ka niya. Napatingin sa kanya si Carlo. Opo inay, nararamdaman ko na mahal ako na Alexa at ganoon din naman po ako sa kanya. Mahal ko po ang anak niyo. Maraming salamat Carlo at mapapanatag na din ang loob ko. Sa pagbabalikan ninyo magiging masaya ang mga apo ko. Nagyakap pa ang dalawa at natutuwa siya dahil nanatili ang mataas na respeto ni Carlos sa kanyang mga magulang, bagay na hindi niya kayang ibigay sa ina nito. Pagkatapos maging okay ng kanyang ina, ay nagdesisyon si Carlo na hintayin ang kanyang ama upang ito naman ang makausap, tsaka sila uuwi ng bahay. Kapwa mabait ang magulang ni Alexa, kaya binigyan ng isa pang pagkakataon ng lalaki para makasama nito ang kanyang mag-iina. Pero sa gabing yun, nakiusap ang mga magulang ng babae na makasama muna ang mga apo nito, kaya dito sila nagpapalipas ng gabi. Nag-uumapaw naman ang saya sa puso ni Carlo habang tinititigan ng kanyang 3 anak na mahimbing ng tulog ngayon sa ibabaw ng kama. 9:00 na ng gabi iyon at napagod ang mga ito sa pakikipag-banding sa mga lolo at lola. Maya-maya, yumukod siya para halikan isa-isa ang kanyang triplets. Ngayon kasama niya na ang kanyang mag-iina. Hindi na siya papayag na magkahiwalay pa sila. Carlo, pasensya ka na ha. Walang aircon dito. Tsaka hindi tayo kasya sa kama. Kaya dito ka lang sa lapag matutulog. Tatabihan na lang kita para hindi naman unfair sa'yo. Nalingunan niya ang asawa galing banyo. Nakatapi ng towel at kay bango. Hindi siya kumibo, bagkus pinanood ang pinong galaw nito. Nagbihis ang asawa ng manipis na pantulog at nagsimula ng maglatag ng sapin. Siya naman ay tumayo upang ito'y tulungan. Kahit saan ako matulog Alexa, basta katabi kita okay sa akin. Matamis ang ngiti ni Carlo habang nakatitig sa asawa. Hindi naman maiwasang mapangiti na Alexa sa banat nito. Kahit sa simpleng ngiti ng asawa, kinikilig pa rin siya. Wala na yatang expiry date yun kapag mahal mo ang isang tao. Salamat Carlo. Mabuti na lang talaga't malamig ngayon. Isa pa, may electric fan naman. Hindi ka maiinitan. Tugon ng babae. Ramdam ni Carlo na nag-aalala para sa kanyang asawa. Matapos maglatag ng sapin sa baba, nakita ni Alexa na naghubad ng t-shirt ang lalaki. Kinuha ang towel na ginamit niya na nakasabit sa likod ng pintuan at pumasok ng banyo. Pero bago ito tuluyang pumasok, nilingon siya at nginitian. May kung anong isinenya sa kanyang lalaki't hindi niya maintindihan. Para bang may naglalaro sa isip ng asawa, kaya naiiling siya. Nang hindi niya magets, tumawa ng mahina ang lalaki. Tawa na para bang kinikiliti siya. Bagaman masaya na siyang kasama ito ngayon, hindi pa rin maiwasang mag-alala ni Alexa para bukas sa paghaharap nila ng ina nito. Matapos maglagay ng sapin sa baba, ay nagsimula na siyang mag-impake ng mga gamit nilang dadalhin para bukas. Love, bakit parang malungkot ka? Masuyong tanong ni Carlo na niyakap siya mula sa kanyang likuran. Kalalabas lang nito sa banyo at basa pa ang lalaki. Bihis na ito suot ang lumang pambahay ng kanyang ama na ipinahiram sa lalaki. Nilingon niya ang asawa at umiling. Malungkot or nag-aalala lang siguro siya sa susunod na mangyayari sa pagbabalik niya sa pudar nito. Natroma lang siguro siya sa nangyari nun. Pagkuway humarap siya rito. Carlo, sakaling hindi pa rin ako magustuhan ng mami mo, sa tingin mo anong dapat nating gawin? Malungkot niyang tanong na nangungulap ang mga mata. Huwag mong isipin si mami, okay? Hindi ko hayaang masaktan at mapaghiwalay pa tayo. Magtiwala ka lang sa akin, Alexa. Wala kang dapat gawin na hindi mo ipaalam sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Pinisil nito ang kabilang bahagi ng kanyang pisngi. Tumango naman siya bilang tugon. Tinulungan siyang mag-impake ng asawa. Pagkatapos, itinabi na muna nila sa gilid ng silid tsaka pa sila natulog na magkayakap. Namiss nila ang isa't isa sa ganoong ayos. 5 taon din silang hindi nagkatabing matulog. Kinabukasan, maaga pa, nakahanda na sila. Nasa loob na ng kotse ni Carlo ang kanilang mga gamit at ang mga bata ay magkatuwang nilang pinaliguan at binihisan. Papa,
Saan tayo titira? Bakit po natin iiwan dito sina lolo at lola? Pag-uusisa ni Clyde. Uuwi tayo sa sarili nating bahay, anak. Tugon ni Carlo sa cute niyang anak na nahawig sa kanya. Babalik pa po ba tayo dito, Papa? Mamimiss ko po kasi sina lolo at lola. Si Cade naman ang sunod na nagtanong. Siyempre, at pwede rin silang pumasyal sa bahay kung okay lang sa lolo at lola. Paliwanag ni Carlo sa isa pang anak. Nauunawaan naman niya kung bakit ganoon na lang kamahal ng tatlo ang abuela at abuelo. Na siyang nag-alaga habang wala siya dahil nasa trabaho ang kanyang asawa. Kaya ngayon, babawi siya sa kanyang mga biyanan at sagot niya na ang mga pangangailangan ng mga ito. Ayaw na niyang magtrabaho pa ang matatanda. Nakausap niya na kagabi ang mag-asawa. Yay! Hiyaw ng tatlo. Si Alexa ay abala sa pagliligpit ng buong silid. Gusto niya iyong maayos na iiwan. Mga apo, magpapakabait kayo dun ha. Huwag magpapasaway. Pagpapaalala ng dalawang matanda sa tatlong bata. Opo, lola, lolo. Kuro ng tatlo. Anak, tumawag ka sa amin ng itay mo ha. At syempre, pumasyal din kayo rito. Wika ng kanyang ina. Oo, itay, inay. Niyakap niya pareho ang mga ito. Maging ang kanyang ate Althea na nakamasid lamang sa kanila. Si Carlo naman, kausap ang kanyang ama at si Kuya Maurice na pinag-a-apply nito sa mall dahil kailangan nito ng security guard. Magaan na trabaho para sa lalaking kagaya nitong ayaw magbanat ng buto para sa pamilya. Nagpasalamat naman ang kanyang ate Althea sa kanyang asawa kahit na medyo ayaw nitong magkabalikan sila. Sabi pa nga nito ay si Gabriel na lang daw ang piliin niya. Mas mabait pa. Pero syempre, pinili niya ang tunay na ama ng triplets na siyang mahal niya. Habang nasa biyahe, tahimik silang mag-asawa, taliwas sa tatlong bata na pinag-uusapan ng bagong titirahan. Nasa backseat ang tatlo. Si Alexa ay katabi ng asawang nasa driver seat. Simula nang umalis si Carlo sa bahay upang iwasan ng ina at si Marlene, ay ito ang unang pagkakataong uuwi siya. Pwede naman sana sa kondo niya dalhin ang kanyang mag-ina. Subalit mas malawak ang gagalawan ng kanyang triplets sa kanyang bahay. Nandito na tayo mga anak. Excited na wika ni Carlo. Naghiyawan naman sa tuwa ang tatlong bata at nag-uunahang bumaba nang mabuksan ni Carlo ang pinto ng kotse. Habang si Alexa, tahimik na bumaba, napapabuntong hininga. Nilalabanan ng kabang bigla na lamang naghari sa kanyang dibdib. Anong ibig sabihin nito, Carlo? Pagbungad pa lang nila sa tarangkahan, sumalubong ang galit na boses ng isang ginang. Dahil dito, napatingin ang kanilang mga anak na halatang nagulat sa malakas na boses. Nagtago pa sa likod ng kanyang asawa ang tatlong bata pagkakita sa babaeng bumababa ng hagdan kasama ng isa pang babae na walang iba kundi si Marlene. Siya ay tahimik lang sa tabi ng asawa na nakamasid sa dalawang babaeng galit sa pagsulpot nila. Hinawakan ni Carlo ang tatlong anak at inilipat sa harapan nito. Akong dapat magtanong sa inyo niyan, Ma'am. Anong ginagawa niyo sa pamamahay ko? Tanong ni Carlo sa kanyang biyanan kaya binalingan siya ng babae. Tignan mo nga naman, Alexa. Pagkatapos mong lokohin ang anak ko, ang kapal ng mukha mong bumalik dito. At sinulyapan nito ang tatlong bata. At ano to? Nagdala ka pa ng mga bata para gamitin ang anak ko. Mga anak ko sila, Ma'am. At dito na sila titira sa akin simula ngayon. Kung hindi niyo siya matatanggap, kayo ang umalis. Matigas na saad ni Carlo pero kalmado. Ayaw nitong mag-overact at baka matakot ang mga bata. Nagngit-ngit ang ginang. Si Marlene naman, napaawang ang labi sa gulat. I doubt these children are yours, Carlo. Considering after she betray you. Ano yun? Bigla na lang siyang babalik sa buhay mo? Just like nothing happened? And passing off another man's child as yours? Pagkatapos nagpapakatanga ka para tanggapin siya? I will not tolerate this kind of behavior, Alexa. Get out of this family. Hindi kita matatanggap kasama ng mga anak mo. Galit na saad ng ginang. Wala itong preno sa bawat buka ng bibig kahit pa may mga bata sa harapan. At si Marlene nakataas ang isang kilay, tila nasisiyahan sa mga naririnig mula sa kakamping babae. Mawalang galang na ho. Aniya nang hindi makatiis sa mga sinasabi ng ginang na pambibintang sa kanya. Bagaman masakit ay kanyang kinakaya. Hindi ko po ipagpipilitan ng sarili ko na tanggapin niyo. Pero hindi ko gawaing magsinungaling.
at ipaako sa iba ang responsibilidad sa mga anak ko. Anak namin ni Carlo ang triplets. Liar! Bakit hindi ka maglabas ng ebidensya para maniwala kami? Sabat ni Marlene. Oo nga naman Alexa. Pangahamon ng ginang at umirap sa kanya. Nagmamahalan kami ni Carlo. Pagkatapos bigla kang susulpot para siraan kami. Dagdag pa ni Marlene at lumapit sa lalaki tsaka umibresyete. Pwede ba ma'am tama na? Ani Carlo sa ina bago binalingan at itulak si Marlene. Umalis ka na dahil kahit kailanman hindi kita magugustuhan. Mahal ko si Alexa. Sabi ni Carlo sa babae. Halos mabuwal ito. Hindi nakatiis ang ginang sa ginawa ni Carlo na pagtataboy sa babae kaya mas lalo itong nagalit. Manang! Manang! Ilabas mo ang babaeng to kasama ng mga daladala niyang basura. Tawag ni Edita sa katulong na ngayon ay nasa harapan lang nila at malungkot na nakamasid dahil sa ipinapakitang ugali ng ginang. Ma'am, hindi sila aalis dito. Pamamahay ko to kaya kayo ang dapat na umalis. Hindi na nakapagpigil si Carlo at tuluyan na itong nagalit. Dahil sa malakas na boses ng lalaki, natakot naman ang mga bata't nag-iyakan. Niyakap ito ni Carlo kaagad maging ni Alexa. Binuhat si Amika. What? You choose this woman over me? Ako na iyong ina at nag-aruga sa'yo, Carlo, at walang ibang ginawa kundi ituwid ka. Nagdrama pa ito. Mas gugustuhin ko pang mawala kayo sa buhay ko kaysa mawala ang pamilya ko sa akin. Kung hindi nyo kayang irespeto at tanggapin ang babaeng mahal ko, kalilimutan kong naging ina ko kayo. Galit pa rin ang nangingibabaw sa boses ni Carlo, sumasabay sa palahaw ng mga anak niya. Nabigla ang ginang sa sinabi ni Carlo, kaya napahawak ito sa tapat ng dibdib at umarting hindi makahinga. Mami! React ni Marlene na dinaluhong ang ginang. Hindi naman natiis ni Carlo ang ina nang mawalan nito ng malay matapos manikip ang dibdib. Sa kabila na nag-iiyakan ng mga bata ay isinugod niya sa hospital ang ina at naiwan ng asawa at mga anak. Nangako siyang babalik naman agad. Naiwan si Marlene sa bahay habang si Alexa pinatatahan ng 3 anak. Kumilos si Manang para ipasok ang mga gamit ng mag-iina. Ma'am, salamat at bumalik ka, sabi pa ni Manang kay Alexa. Nginitian ito ng babae. Si Marlene naman, inis na nakatingin, nag-iisip ng plano kung paano mapapaalis ang babae. Nang tumahan ng mga anak, dinala ito ni Alexa sa kwarto nila ni Carlo. Pero nagulat siya nang makita ang mga gamit ni Marlene doon. Ma'am, nakalipat na siya kahapon dito habang wala si Sir Carlo. Nauunawaan ni Manang ang kanyang naging reaksyon. Binalingan niya ito. Manang, ikaw na muna ang bahala dito sa mga bata. Mag-uusap lang kami ni Marlene. Anya kay Manang, nagpaalam din sa kanyang mga anak na hindi komportable at nag-aaya ng umuwi sa mga lola. Dahil natatakot sa bahay na iyon, awang-awa siya sa mga anak na tila na trauma. Pero nais niyang ipaglaban ang kanyang karapatan. Siya ang legal na asawa ni Carlo at hindi ang babaeng nais dumikit dito. Bumaba siya upang kausapin ang babaeng nasa sala. Dala niya ang bagahe nitong nasa kwarto nila ni Carlo at ibinalibag sa harapan ni Marlene. Kanina pa siya nagtitimpi sa pinagsasasabi ng babaeng to. Sa ginawa niya ay napatayo ito sa kinauupo ang sofa. Walang anumang lumapit sa kanya para sampalin siya. Pero naging maagap si Alexa na sinalo ang kamay nito at pinilipit ang palad ng babae. Ang kapal ng mukha mo, Alexa. Tingin mo ba mapaghihiwalay mo kami ni Carlo dahil sa pagbabalik mo? Nagkakamali ka. Bagaman nakangiwi sa sakit ay saad ng babae. Bilib din ako sa'yo, no? Sa loob ng 5 taong wala ako, hindi ka nagtagumpay na makuha si Carlo mula sa akin. Hanggang ngayon nangangarap ka pa ding mapansin ng asawa ko. Kakaawa ka naman, Marlene. May panunuya ang kanyang boses. Isang malakas na sampalang dumapo sa mukha ni Alexa nang makawala ang palad ni Marlene. Pero mag-asawang sampal naman ang iginawad niya rito kaya napasuray ang babae. Dahil dito, nanggigil si Marlene at siya'y sinabunutan. Hindi nagpatalo si Alexa at gumanti. Ilalampaso niyang mukha nito sa sahig nang sa ganun ay madala ito. Bukas manghihiram ito ng mukha sa kabayo. Sa hospital ay maayos nang nakahiga ang ginang sa isang kama. Si Carlo ay nasa tabi nito at kahit masama ang loob sa ina, hindi nagawang iwanan. Iniisip niyang nagdrama lang ito kanina pero sabi ng doktor, tumaas ang presyon ng kanyang ina. Bawal itong ma-stress, lalo ang magalit ng sobra.
Dahil nagiging sanhi iyon ng pagtaas ng blood pressure at delikado, pwedeng maging sanhi ng pagka-stroke. Aalis na ako, ma'am. May 2 nurse na magbabantay sa inyo rito. Carlo, mas matimbang ba talaga sa'yo si Alexa kaysa sa akin na sarili mong ina? Madrama ang naging tono ng ginang at umiiyak pa. Kung itinuturing niyo akong anak, ikukonsidera niyo ang kaligayahan ko, hindi ang kagustuhan niyo. At mas pipiliin niyong makita akong masaya kaysa ang piliing maging masaya kayo. Iyon ang nakikita ko kay Alexa para sa mga anak namin. Sumama siya sa akin kahit na alam niyang masasaktan siya. Pero alang-alang sa triplets, ginawa niya. Mas pinili niya ang kaligayahan ng mga anak namin. Sana ganun din kayo. Naging makahulugan ng malungkot na boses ni Carlo bago tuluyang lumabas ng silid. Humihingal ang ginang sa inis dahil malinaw sa kanyang isip na pinili nito si Alexa kaysa sa kanya. Naikuyom niya ang kanyang isang kamay at pilit tumayo sa kama, pero pinigilan siya ng 2 nurse na bantay niya. Bitiwan niyo ako. Hindi pwedeng manatili ako dito sa hospital. Kailangan kong umuwi. Hindi ako makakapayag na maghari ang babaeng yun sa buhay ng anak ko. Hysterical ang ginang at pilit kumawala sa 2 nurse na humahawak rito. Huminto lang ito nang maturukan ng isang nurse sa braso. Hindi nagtagal, nakatulog ang ginang. Sa bahay, nadatna ni Carlo na nagkakagulo. Umiiyak ang kanyang mga anak at tinaawat naman ni Manang si Marlene at Alexa. Kapwa magulo ang buhok, gusot ang suot at kita niyang may mga galos na pareho ang babae sa braso. Pumagitna na siya sa 2 at niyakap ang asawa. Si Manang naman, inilayo si Marlene. Sir, salamat naman at dumating ka. Ayaw magpaawat nitong babaeng ito. Pati si Manang ay humihingal dahil patuloy na nagwawala ang babae. Pakawalan mo ako, Manang, at makikita ng babaeng yan kung sino ang kinakalaban niya. Sigaw ni Marlene. Hindi makapagsalita si Alexa na nilapitan ng mga anak at niyakap upang pahintuin sa pag-iyak. Awang-awa na siya sa mga anak niya. Sa galit naman ni Carlo, kinaladkad si Marlene palabas ng bahay kasama ng mga bagahe nito at pinagsarahan ng gate. Pero kinalampag pa rin iyon ng babae at nagpupumilit na buksan at makapasok. Pero hindi na ito binigyan ng pansin ni Carlo at niyakap ang mga anak na natakot sa nangyari. Pinakalma na mag-asawa dahil ayaw huminto. Naaawa nga daw ito sa mama na may nangaaway. Ngayon lang din nakasaksi ang mga ito ng ganoong pangyayari. Kaya hindi mawala ang takot sa 3. Papa, ayoko na po dito. Hiyaw ni Amika. Papa, umuwi na tayo kina lolo at lola. Hiyaw naman ni Cade. Papa, umalis na po tayo dito. Wika naman ni Clyde. Sabay-sabay na pumasok ang 3 bata upang kunin ang kanilang mga gamit. Sinundan naman ito ni Manang. Alexa, I'm sorry. Mahigpit na niyakap ni Carlo ang asawa. Hindi ito ang inaasahan niyang mangyari sa pagbabalik ng kanyang mag-iina. Hindi niya alam na nakalipat na si Marlene sa kanyang bahay. Naawa ko sa mga anak natin, Carlo. Alam kong babalik at babalik ang mami mo. Kaya kong tiisin lahat ng sinasabi niya, pero hindi sa mga naririnig ng anak ko. Naluluhang wika ni Alexa. Ngayon pa lang na-trauma na ang kanilang mga anak. Naintindihan naman iyon ni Carlo, pero hindi niya gustong bumalik sa bahay ng biyenan ng kanyang mag-iina. Kaya inuwi niya na muna sa kanyang kondo ang mga anak para lang sa ikapapanatag ng 3. Alam niyang hindi basta-basta makakapasok ang kanyang ina sa kanyang kondo dahil walang alam sa kanyang passcode. Papa, wala na po bang mga away sa amin dito? Tanong ni Amika sa ama matapos nilang makapasok. Awang hinaplos ito ng ama sa pisngi. Wala na, anak. Yumakap ang 3 bata sa ama nito at nagpasalamat. Si Alexa naman ay nag-asikaso para makakain ng mga bata. Tanghali na iyon. Katuwang niya si Manang na isinama nila dito sa kondo. At pansamantala, isinara ang malaking bahay. Kahit hindi pa gaanong nakaka-recover dahil sa maraming nangyari sa araw na iyon, pinilit niyang maging okay. Ma'am, salamat dahil hindi ka nagpatalo kay Marlene kanina. Matagal ko nang gustong bumalik ka. Pukaw sa kanya ni Manang habang abala siya sa pagluluto ng kanilang pananghalian. Napasulyap siya rito. Pinagandaan ko na ang lahat ng mangyari sa amin ni Carlo. Para sa mga anak ko, Manang, lalaban ako. Tugon niya. Ngumiti ito at bumuntong hininga. Kakampi mo ako, ma'am. Tama ang desisyon mong ipaglaban si Sir sa kanyang ina at sa babaeng nais pumalit sa pwesto mo.
Ngayon mo patunayan na mahal mo si Sir. Pinagpatuloy lang ni Alexa ang ginagawa hanggang sa nakapagluto. Katuwang niya rin si Manang na naghain at sabay-sabay na silang kumain. Mabutit kahit papaano, nakalimutan na ng mga bata ang nangyari kanina at naaliw ito ng mag-asawa. Naging magana ang pagkain ng tatlo habang si Marlene ay nagtungo sa hospital upang magsumbong sa ginang na ginawa ni Alexa sa kanya. Bagay na lalong ikinagalit nito. Tignan niya lang kung hindi siya lumuhod at magmakaawa sa akin sa gagawin ko. Wika ni Edita at tinawagan si Atty. Cabral. Walang kahit na anumang kayamanan ng mamanahin si Carlo. Idodonate niya lahat ng pera ng pamilyang Yuson sa isang institusyon kung magmamatigas si Carlo na iwanan ng babaeng yun. Noon pa man si Marlene na ang gusto niya para sa anak, pero itong si Alexa ang dumidikit kay Carlo. Ginawa niya na ang lahat para mapaghiwalay ito pero walang nangyari. Ngayon ay gagamitin niya na ang kayamanan niya para lang maging miserable ang buhay ni Carlo sa piling ng babaeng pinili nito. Hindi na ikinagulat pa ni Carlo ang lahat ng yaman na nawala sa kanya. Kinabukasan, nagtungo pa rin siya sa hospital para bisitahin ang ina. Bagaman umaasa na magiging okay na silang dalawa, pero si Atty. Cabral ang bumungad sa kanya na kasama nito. Narinig niyang pinatatanggal ng kanyang ina ang kanyang pangalan sa last will ng kanyang pumanaw na ama. Binigyan kita ng huling pagkakataong mamili, Carlo. Kung si Alexa ang pipiliin mo, mawawala lahat ng kayamanan mula sa pamilyang Yuzon. Pero kapag ako ang pinili mo at si Marlene, magiging masaya ka. Plus magiging sagana pa ang buhay nyo ng gusto kong babae para sa'yo. Matapang ang boses ng kanyang ina. Sinuliapan siya ni Atty. Cabral na alam niyang inaantay ang kanyang pasya. Si Marlene ay naroon din na nakangiti pa sa kanya at panatag ang loob na akala nito kanyang pipiliin. Na akala nito ipagpapalit niya sa pera at karangyaan si Alexa. At iniisip ba ng kanyang ina na sa edad niyang ito wala siyang pera? Kalahati ng share sa Bermontes Hotel ni Leon ay pagmamay-ari niya. Maliban sa mall na pagmamay-ari niya rito sa Maynila, ay may sarili din siyang resort sa Siargao na pinamamahala niya sa pinsang si Arcon. At matagal niya nang hindi kailangan ng kayamanan ng ama at mga ari-arian nito dahil may sarili siyang yaman. Kung hindi nga lang niya iniisip ang ina noon, ay noon niya pa ito iniwan. Pero nag-iisa siyang anak at walang mag-aaruga kundi siya. Ngunit ito na mismo ang nagtataboy sa kanya palayo kaya pagbibigyan niya. Maraan siyang lumapit sa ina at ito'y tinitigan. Napapabuntong hininga siya sa tapang na nakikita niya sa mga mata ng ina. Kahit na alam nito sa sariling mahina na ang katawan. Marahan niyang hinawakan ang palad ng kanyang ina. Ito ba talaga ang gusto niyo, ma'am? Mahina niyang tanong. Hindi ko kailangan ng anak na susuway ng kagustuhan ko. Mas mahal mo pa ang babaeng yun kaysa sa sarili mong ina. Kaya pabayaan mo na ako. Matigas bagaman naiiyak ang boses nito. Tumayo siya. Nadismaya. Hindi kasi ito ang kanyang inaasahan mula rito. Kung ganoon, mag-iingat po kayo palagi, ma'am. Kahit itakwil niyo ako, mananatiling ina ko pa rin kayo. Sa huling pagkakataon, hinalikan ni Carlo sa noo ang kanyang mahal na ina tsaka tumalikod. Carlo, bumalik ka dito. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Hindi mo pwedeng piliin ang babaeng yun kaysa sa akin. Hindi! Sigaw ng ginang na nagwawala at gustong kumawala sa ibabaw ng kama. Subalit naging maaga pang dalawang nurse na kinuha ni Carlo na mag-aasikaso sa ginang. Si Marlene ay disappointed at naiinis na sinundan ng masamang tingin ng lalaki at padabog na tumayo. Nasayang lang ang panahon niya kay Carlo. Wala rin namang nangyari sa paghahabol niya rito. 5 taon siyang naghantay pero wala. Habang naghihisterika lang ina ni Carlo, lumabas na si Marlene. Wala na siyang pakailam sa ginang kahit malagutan pa ito ng hininga. Pinaasa siyang may magagawa ito para mapasa kanya si Carlo, pero isa itong inutil. Mas mabuti pang lumayo na lang siya at hanapin ng lalaking para sa kanya. Pasado 10:00 na ng gabi, nakauwi si Carlo kaya nag-aalala na si Alexa nang makitang lasing ito. Kanina'y sinabi ng asawa na dadalawin ito sa hospital ang ina. Hindi niya alam kung nag-overtime ito kaya ginabi ng uwi. Pero ramdam niyang may problema ito. Inalalayan niyang asawa patungo sa kanilang kwarto. Tulog na ang mga bata. Saad niya nang hanapin ni Carlo ang tatlo. Kumuha siya ng polo tsaka kinalas ang suot nito para makapagpalit na. Nagpapasalamat siyang ligtas itong nakauwi ng lasing. Alexa, masama ba akong anak?
Napapasigok nitong tanong. Nasaktan siya sa sinabi ni Carlo. Tila nahulaan niya na ang nangyari. Buong buhay ko, hindi ko naramdaman na maging masaya si Ma'am para sa akin. Ang sakit lang dito. Binayo nito ng 3 beses ang dibdib bago tumango. Nakadama siya ng awa para sa asawa dahil wala itong nakuhang pagmamahal mula sa ina. Isang pamilya na mayroon siya. Ang sakit lang sa part ko bilang isang anak na tinanggalan niya ng karapatan sa buhay niya. Nag-angat ito ng paningin at nakita ni Alexa ang pamumula ng mga mata nito. Nag-init ang gilid ng kanyang mga mata at naramdaman niyang may mainit na dumaloy sa kanyang pisngi. Carlo, I'm sorry. Nang dahil sa akin, nasira ang relasyon ninyong mag-ina. Alam ko noon pa man, kahit anong gawin ko, hindi ako matatanggap ng mami mo dahil mahirap lang ang pamilya ko. Nahihiya siya sa mga kaibigan ng pamilya mo na isang katulad ko lang ang babaeng minahal mo. Malungkot niyang saad at palihim na pinalis ang kanyang mga luha. No, Alexa, hindi ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaganito si mami. Mahal na mahal kita. At ngayong tinakwil niya ako at tinanggal niya sa buhay niya, alam kong hindi ako nagkamali ng pinili. Ikaw at ang mga anak ko ang pinakamahalaga sa akin. I love you so much. Lasing na lasing nitong wika. Halos 15 minuto na ang lumipas matapos makatulog ang lasing na asawa ay nanatiling gising si Alexa. Nasasaktan siya sa pinagdadaanan nilang mag-asawa ngayon. Minsan naisip niyang iwan si Carlo, pero mas kawawa ito kung walang may iwan na kahit isa rito. Iniisip niyang baka pag nawala sila sa buhay nito, magiging okay na ulit ang mag-ina. Pero paano naman ang kanyang mga anak na ayaw niyang mahiwalay sa ama? Kanina nang tumawag sa kanyang ina ay sinabing okay sila. Ayaw niya itong mag-alala sa mga apo lalo na sa kanya. Hindi na nga rin niya ipinakausap sa mga bata. Tiyak magsusumbong ang triplets. Gusto niyang maging masaya sa muling pagsasama nila ni Carlo. Subalit napakahirap. Kailan ba siya matatanggap ng biyanan? Ay ma'am, gising ka pa pala. Bulalas ni Manang nang masumpungan siya sa may kusina. Bit-bit ang malinis na bimpo. Kumuha siya ng malamig na tubig sa ref na siyang ipupunas niya kay Carlo para mahimasmasan. Kauuwi lang ni Carlo at nakainom. Aan niya sa ginang, napatingin ito sa kanyang hawak. Si Carlo umiinom lang yan kapag may problema. Naalala ko noong nakita niya sa kwarto niyo mismo si Padua. Bigla siyang napalingon sa kinatatayuan ni Manang. Tila nadulas lang ito. Kilala niya si Padua, personal driver ng kanyang binan. Anong ibig niyong sabihin, Manang? Natutop nito ang bibig bago siya tinignan at pagkatapos uminom ng tubig, dali-dali siyang iniwan. Saglit niya itong sinundan ng tingin. Alam niyang umiwas ito sa tanong niya. Pero bukas, muli siyang mag-uusisa. Sa ngayon aasikasuhin niya na muna ang lasing na asawa. Gabi noon at mahimbing ng tulog si Alexa na walang kamalay-malay na may lalaking pumasok sa silid nilang mag-asawa. At ang lalaking yun, walang iba kundi si Padua. Utos iyon ni Edita at itinaong wala pa ang asawa ng babae. Pagkatapos ay tinawagan naman ni Edita ang anak upang masaksihan ang kataksilan kuno ni Alexa. Kaya nasa mainit na tagpo ang dalawa nang dumating si Carlo. Sinadya na noong halikan ni Padua ang babaeng tulog na nakayakap pa ang isang braso ni Alexa sa leeg ng lalaki na sadyang inilagay doon ng lalaki. Nagulat si Carlo sa nakita at balak sanang sugurin ng dalawa nang sumulpot ang kanyang ina sa may likuran niya. Nanginginig ang katawan ni Carlo sa matinding galit noon. May problema ba, Carlo? Tanong ni Edita. Hindi pa man nakikilala ni Carlo ang lalaki, isinara niya na ang pintuan. Ayaw niyang makita ng ina na may kasama ang asawa. Hindi niya nais mamuhi ang ina sa kanyang asawa. Kailangang ipaliwanag sa kanya ni Alexa kung bakit nito iyon nagawa sa kanya. Wala, ma'am. Tugon ni Carlo at sa halip na pumasok sa loob ng silid, mas pinili nitong umalis na lamang. Bukas niya kukumprontahin ang asawa. Napangisi pa si Edita nang makitang galit na galit si Carlo sa nasaksihan. Sinilip niya pa sa loob ng silid ang dalawa at sinabi kay Padua na tapos na ang kanilang drama. Tsaka lumabas ang lalaki. Si Manang naman ay matamang nakamanman sa dalawang magkakuntsaba. Hindi makapaniwala na magagawa ni Edita iyon sa sariling anak. Sundan mo ang anak ko. Utos ni Edita sa driver na agad tumalima. Sa matinding galit at sama ng loob ni Carlo sa asawa, nagpakalasing ito,
Tsaka naman tinawagan ni Edita si Marlene para damayan ng lalaki. Dinala naman ni Marlene si Carlo sa kondo at doon nagpalipas ang dalawa magdamag. Kinabukasan, gumising si Alexa na walang kamalay-malay sa nangyari kagabi. Hindi niya nga alam kagabi kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding antok matapos maghapunan. Ni hindi niya tuloy na malayang umuwi si Carlo at pumasok ng office nito dahil wala pa ito. Tumawag sa akin si Carlo. Nasa kondo siya ngayon. Nang madatna ni Edita si Alexa sa komedor sa umagang yun ay saad nito. Bagaman nagtataka si Alexa kung bakit sa kondo nito umuwi si Carlo, hindi na nag-usisa pa sa biyanan. Matapos mag-almusal, tinungo niya ang kondo ng asawa. Gawin mo na Marlene, parating na dyan si Alexa. Tignan ko lang kung anong maramdaman niya. Pagkaalis ni Alexa sa mansyon, tsaka naman tinawagan ni Edita ang kasabwat. Yes, mommy. Nakangiti pang saad ni Marlene. Nang maibaba ang tawag, tsaka niya tinanggalan si Carlo ng damit at pagkatapos, ganoon din ang ginawa niya. Nang maramdamang bumukas ang pinto, kasalukuyan na silang naghahalikan ni Carlo na inakalang siya si Alexa. At ang tagpong iyon naman ang naabutan ni Alexa na sumugat ng kanyang puso. Kaya pala kabado siya habang tinutungo ang kondo ng asawa. Dahil dito niya malalaman ang kataksilan nito. Hindi niya na kailangan pang magtanong dahil malinaw na sa kanya ang lahat ng nasaksihan niya. Niloko siya ni Carlo kaya nakapagpa siya siyang iwan nito. Umuwi siya ng bahay at nag-alsa balutan. Tsaka walang paalam na umalis. Sinabi niya sa mga magulang ang panluloko sa kanya ni Carlo at nauunawaan naman siya nito. Siya na rin ang nagdesisyon na lumipat ng tirahan para hindi na nito mahanap. Ang nakaraang iyon ay nilinaw sa kanila ni Manang na plano pala talaga ng kanyang biyanan. Matapos iyong ipagtapat sa kanila ng matanda, sinugod niya sa hospital ang kanyang biyanan upang kumprontahin. Sinabi ni Manang na binayaran nito si Padua ng malaking halaga para gamitin at kamuhian siya ni Carlo. Bagay na nagtagumpay ito. Sobrang sakit. Lalo't inamin ng matanda na ginawa nito iyon para tuluyan siyang mawala sa buhay ni Carlo. Wala kayong kasing sama, ma'am. Paano ko kayong naging ina na walang ibang ginawa kundi sirain ang buhay ko? Paano, mami? Hindi maiwasang magtaas ng boses ni Carlo habang galit sa sariling ina. Pigil naman ito ni Alexa sa dalawang braso habang umiiyak dahil wala siyang kaalam-alam sa nangyari noon. Na kung bakit siya kinasuklaman ng asawa at inisip nitong pinagtaksilan niya na kagagawan pala mismo ng ina nito. Ganun man, wala itong narinig sa kanya ngayon. Bagkus naawa siya nang makitang gumuhit ang matinding sakit nito sa mga mata. Galit na galit kasi si Carlo at masasakit na salita ang nabitiwan nito kahit pa naroon ng dalawang personal nurse ng matanda. At sa araw na iyon, tuluyang tinuldukan ni Carlo ang pakikipag-ugnayan sa sariling ina. Nang umalis si Carlo at Alexa, tsaka lang napaiyak si Edita at hindi malaman ang gagawin upang pabalikin ang galit na galit nitong anak. Hindi nito mapigilan ang pagbulwak ng luha habang inaalala ang sinabi ni Carlo sa kanya. Kinamumuhian kita, ma'am. Sana hindi na ikaw ang naging ina ko. Pinagsisisihan kong iniluwal niyo pa ako. Ngayon, magpakasaya kayo kasama ng pera niyo dahil kahit kailan, hinding-hindi niyo na ako makikita at mga apo niyo. Natutop ng matanda ang bibig nito habang tila naririnig pa ang boses ni Carlo at napahagulgol. Pilit tumayo upang habulin ng anak pero pinigilan ito ng dalawang nurse. Nagwala ang ginang habang isinisigaw ang pangalan ni Carlo at pinagsasasampal ang dalawang nurse na pumipigil sa kanya. Subalit mahina ito kumpara sa dalawang nurse. Lalo at naging maagap na naturukan ng pampakalma ang babae. Tumaas kasi ang presyon nito. Kung hindi maagapan, baka sa muli atakihin na naman si Edita. Hindi nito matanggap na tuluyang mawawala sa kanya ang nag-iisang anak niya. Pakiramdam nito na wala na sa kanya ang lahat. Si Carlo naman pinakalma ni Alexa dahil pagdating sa nakaparadang kotse, doon ito ay binunto ng galit. Carlo, tama na. Hindi mo alam ang nararamdaman ko, Alexa. Kinamuhian kita sa nakita ko dahil sa kagagawan ni Mami. Bukod doon, nasaktan ko ang damdamin mo. Naiiyak si Carlo na niyakap siya ng mahigpit na panay hingi ng tawad. Siya naman ay naiiyak din na hinaplos ang likod nito na parang sinasabing magiging okay na ang lahat. Nakalimutan na nila ang mga nangyari. Ang mahalaga ngayon, okay sila pareho.
Sa ngayon ay hindi pa nila kayang magpatawad pareho. Pero alam ni Alexa na lilipas din ang galit na iyon ni Carlo para sa sariling ina. 3 taon na ang matuli na lumipas at ngayon masayang ginaganap ang kaarawan ng triplets. Ang malawak na bakuran ay puno ng mga kabataang nagsasaya habang nanonood ng clown sa harapan ng mga bata. Ang mga bisita ay nakaupo sa harapan ng mga nakahilerang upuan sa pahabang mesa at masayang pinanonood ang mga bata sa unahan. Kompleto ang pamilya ni Alexa. Naroon ang kanyang ina, ama at kapatid, maging ang mag-asawang si Maurice at ang anak na si Megs na kasama nga ng triplets. At syempre ang kanyang best friend na si Jabriel, naroon din ang kasintahan nitong si Chari. Panauhin din nila ang mag-asawang may-ari ng Bermontes Hotel na si Leon at Christine. Kasama ng mga ito ang quintuplets, nakikisali sa kaguluhan ng mga bata. Makikitang napakasaya ng lahat ng naroon, lalo na silang mag-asawa. Ang tanging wala lang naman sa 6 years birthday party ng anak nila ay ang ina ni Carlo. Naalala niya noong nakaraang taon, naging panauhin niya ang kanyang biyanan at humihingi ng tawad. Hindi inaasahan ni Alexa na masusumpungan ito sa labas ng kanilang tarangkahan upang humingi ng tawad sa kanya. Siguro nga, malambot lang ang puso niya dahil pinatuloy ito sa loob ng bahay. Alam niya sa sarili na kahit hindi magsalita si Carlo, na-miss nito ang ina at nais makita. Pero tinitiis lamang ng kanyang asawa. Mabuting tao si Carlo at mahal nito ang ina. At nanaig ang pagiging anak nito kaysa sa galit, kaya nag-hire si Carlo ng titingin at mag-aalaga sa kanyang biyanan. Dahil sa ugaling ito ni Carlo, mas lalo niyang minahal ang asawa. Kung gaano kasi nito kamahal ang magulang, ay siya ring pagmamahal nito sa kanyang pamilya. Tunay na magulang ituring ni Carlo ang kanyang ama't ina. Kaya mahal din ng mga itong sobra si Carlo. Sa magulang niya, natikman nito ang pagmamahal ng isang magulang. Sa araw na iyon, pinatawad niya ang kanyang biyanan. Todo iyak ito habang siya'y niyayakap. Naputol nga lang ang usapan nila nang dumating noon si Carlo at pinaalis ang sariling ina kahit na nagmamakaawa ito sa lalaki. Mahal ko kayo, ma'am, at handa ko kayong patawarin sa ginawa niyo sa amin ni Alexa noon. Subalit iniingatan ko lang ang pamilya ko. Pasensya na, pero hindi sapat ang 2 taon para tuluyan kayong magbago. Patunayan niyo munang nagbago kayo, tsaka kita bibigyan ng pagkakataong makalapit sa pamilya ko. Mahabang pahayag ni Carlo sa ina at hindi naman galit ang boses. Tumango ang ginang. Naiintindihan ko, anak. Tsaka ito tumalikod. Simula noon, naging madalas na ang paghingi nito ng tawad kay Carlo na sa tingin niya, unti-unti nang lumalambot ang puso ng asawa. Hindi nga lang ipinapakita sa kanyang ina. Sa loob ng 5 buwan ay hindi naman napagod ang kanyang biyanan na tunguhin sila sa bahay. Ang totoo'y hinahanap rin ito ng mga bata. Nang magbakasyon sila sa Siargao sa pagmamay-aring resort ni Carlo, halos 2 buwan sila doon. Nabalitaan nilang mag-asawa na lumipad din pa US ang kanyang biyanan para magbakasyon at pansamantala doon na muna ito sa kapatid dahil nalulungkot sa Maynila na walang kasama sa bahay kundi mga katulong. Bagay na mas ikinapanatag ni Carlo dahil may kapatid itong tumitingin doon sa ina. Pero hindi nila inaasahan na sa kaarawang iyon ng triplets, darating ang kanyang biyanan. Napakadaming pasalubong para sa mga bata na ikinatuwa naman ng lahat. Happy birthday mga apo ko. Masayang masaya ang kanyang biyanan at naluluha pa. Isa-isang nilapitan ng triplets at niyakap. Tuwang-tuwa naman ang lahat ng batang naroon dahil lahat sila may pasalubong sa bagong dating. Nakamasid lang ang kanyang mga magulang na hindi naman nagtanim ng galit sa ginawa nito dahil sabi pa nga ng kanyang ina, masaya ang mga itong nakasama ang mga apo. Isa pa dahil sa nangyari, napatunayan ng kanyang mga magulang kung gaano kalalim na pagmamahal ni Carlo para sa kanya pagkatapos ng nangyari. At dahil wala namang alam ang mga bisita sa alitan ng mag-ina, kaya walang mahalata ang mga naroon. Naging maayos naman ang pagtanggap ni Carlo. Nilapitan pa ng kanyang ina ang biyanan at inanyayahang umupo. Parang walang nangyari sa nakaraang 8 taon na naging okay ang lahat sa pagitan ng kanyang mga magulang at biyanan. Alam mo, hindi ako nagtataka kung bakit ang bait mong nilalang. Nagmana ka kasi sa mudra mo. Biro sa kanya ni Gabriel habang kumukuha sila ng pagkain. Abala pa si Carlo sa pakikipag-usap sa mga business partners nitong dumalo sa kaarawan ng triplets.
Nakangiti siyang sumulyap sa pwesto ng magulang at sa kanyang biyenan. Masaya kasi ang mga ito. Mahahalatang tuluyan nang nagbago ang kanyang biyenan. Super bait na ito ngayon. Nabasa pa nga niya kanina sa mga mata nito ang pag-aalangan ng lapitan ng kanyang ina. Nahihiya din marahil sa ginawa sa kanya noon. Sadyang mabait lang talaga ang magulang niya. Kaya super blessed niya kahit mahirap lang sila. Sinabi mo pa, tignan mo naman kung gaano kasaya kung magkakasundo lahat, di ba? Wika niya sa kaibigan. Kung siguro noon pa siya bumait ng ganyan. Hindi marahil exciting ang love story niyong mag-asawa. Parang walang thrill. Kagaya lang ng love story namin ni Chari. Same, mabait ang magulang namin at magkasundo. Actually, kasal na lang ang kulang. Pahayag naman ni Jabril. Siguro, sukatan talaga ang pagsubok sa isang relasyon para mas lalong maging matatag ang pagsasama niyong dalawa. Ganun kasi ang nangyari sa amin ni Carlo. Napatunayan namin pareho kung gaano namin kamahal ang isa't isa pagkatapos naming maglayo. Na pagkatapos nito, wala nang makakabuwag sa aming dalawa. Nakangiting saad niya sa kaibigan. Tama ang sinabi mo, Alexa. Imagine, 5 taon pero kayo pa rin. Wala na ako masabi kundi congrats. Tinapos nito sa malakas na tawa ang usapan nila at bumalik sa kanilang upuan. Binalikan nito ang kasintahan sa pwestong kinauupuan. Kaya naman, nilapitan niya ang mga magulang at ang kanyang biyenan. Sumali sa magandang usapan ng mga ito. Kasalukuyang nagpapasalamat ang kanyang biyenan sa kanyang magulang at dinig niya pang sinabi ng ama na kalimutan na ang nakaraan at ang mahalaga ay ang ngayon. Naalala niya pa ang sinabi niya sa asawa. Nang matapos ang masayang party, tsaka lamang nakapag-usap sina Carlo at ang ina. Yun din ang pagkakataong tuluyang napatawad ni Carlo ang sariling ina. Kaya bumuhos ang luha at pasasalamat nito. Simula noon ay naging mapagmahal sa apo ang ina ni Carlo at sila namang mag-asawa ay mas lalo pang naging matibay ang kanilang pagmamahalan. Minsan pa silang nangako sa isa't isa na magsasama ng masaya hanggang sa sila ay tumanda.